Lin Shen, noong nabubuhay ka pa, nalulong ka sa alak. At nag-iwan ng napakalaking utang. Gusto mo bang mabuhay muli? Para maitama ang mga pagkakamaling nagawa mo noon. Ito ba ang maalamat na sirena? Dapat ay nalunod na ako. Totoong patay ka na. Pumunta si Ahu sa bahay niyo para maningil ng utang. At napilitang tumalon sa dagat ang asawa mong si Suwan. Itinapon ka rin sa dagat. Kasalanan ko ito, nagkulang ako kay Suwan at sa anak ko. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay muli, magpapakabuti na talaga ako. Titiyakin kong magiging maganda ang buhay nila. Dahil nakikita kong nagsisisi ka. Tandaan mo ito. Pagkagising mo, hanapin mo ako sa dalampasigan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Totoo nga ang panaginip na iyon. Kailangan ko nang pumunta agad sa dalampasigan. Lin Shen, huwag ka nang magsugal. Bukas na ang bayaran ng utang. Mag-isip ka na ng paraan. Gagawa ako ng paraan ngayon din. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Dapat ay nandito lang iyon sa malapit. Pero saan ko naman hahanapin ang sirena? Naku, ang inisip ko lang ay iligtas siya. Nakalimutan kong hindi pala ako marunong lumangoy. Inatake ako ng aking kaaway. Malapit nang maglaho ang katawan ko. Isasanib ko ang aking kaluluwa sa iyo. At ibibigay ko rin sa iyo ang aking kapangyarihan. Gawin mo ang anumang nais mong gawin. Nakakahinga na ako sa ilalim ng dagat. At nakakalangoy na rin ako. Napakalupit ng kapangyarihang ito. Kitang-kita ko ang mga kawan ng isda. Kung ganoon, makakapangisda na ako para kumita ng pera. Sa ganda ng kalidad ng mga isdang ito, maibebenta ko ito ng hindi bababa sa 500. May pag-asa na kami ngayon. Suwan, yan. Nakahuli ako ng napakagandang kalidad ng sibas. Mangangisda ako mula ngayon para mabayaran ang utang natin. Totoo ba talaga ito? Bata ka pa lang ay hindi ka pa nakakahuli ng isda. At hindi ka nga marunong lumangoy. Paano mo nahuli ang mga isdang iyan? Papa, ang galing-galing niyo po. Hindi na po ba pupunta ang mga masasamang tao sa bahay natin? Hindi na kailanman, anak. Mula ngayon, magpupursigi akong mangisda para kumita ng pera. Para mabigyan ko kayo ng mama mo ng magandang buhay. Lin Shen, saan galing ang mga isdang iyan? Hindi kaya ninakaw mo lang iyan? O, mukhang may ibubuga na si Lin Shen ngayon ah. Hindi lang marunong magsugal. Natuto na ring magnakaw. Magnanakaw ka ba ng isda para lang pambayad sa utang mo? Lin Shen, tama ang sinabi ni tatay at ni ate. Ipaliwanag mo ng maayos. Saan ba talaga galing ang mga isdang ito? Ninakaw mo ba ang mga ito? Suwan, tatay, nanay. Ako po talaga ang nakahuli sa mga isdang ito. Umiikot ang gulong ng palad. Hindi habang buhay na magiging bigo si Lin Shen. Kapag sinabi ko ang tungkol sa sirena, tiyak na iisipin nilang nababaliw na ako. Kahit kailan ay hindi ka pa nakakahuli ng kahit isang isda. Puro ka lang pagtambay buong araw. Ngayong gusto mo nang kumita ng pera. Itataya mo ba ang buhay mo para doon? Simula sa araw na ito, hindi na ako magiging isang walang kwentang tao. Kahit na itaya ko pa ang aking buhay, babayaran ko pa rin ang aking utang sa sugal. Bigyan niyo ako ng lambat. Pupunta ako sa dagat ngayon din para mangisda. Patutunayan ko sa inyo na talagang marunong mangisda si Lin Shen. Hahaha, ang pamilya ninyong tatlo ay umaasa lang sa paghahabi at pagbebenta ng lambat ni Suwan para lang may makain. At ngayon, pati ba naman itong lambat ay pinag-interesan mo pa? Para kanya yan. Handa akong bigyan ka pa ng isang pagkakataon. Sana huwag mo kaming biguin kaming mag-ina. Sige na, umalis ka na. Ihintayin ka namin ni Nyan dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo bibigin. Kung wala kang maiuwing isda ngayong gabi, huwag ka nang babalik sa bahay na ito habang buhay. CJ, mangingisda ba talaga itong si Lin Shen? Himala yata, sumikat ba ang araw sa kanluran? Gagawa ako ng paraan para ang lahat ng maliit sa akin ay yumuko sa harap ko. May maliit na kawan ng mga sardinas. At may dalawa ring katamtamang laki ng lapu-lapu. Swerte ko ngayon. Ayos, nakahuli ako ng isda. Hindi pwedeng makawala ang mga isdang pinaghirapan kong hulihin. Sa wakas, nakahuli rin ako ng ilan. Maganda ang kalidad ng mga ito. Siguro nasa 25 kilo ito. Aabot ito ng 1,000 yuan. Kailangan ko itong madala agad sa pamilihan ng isda para maibenta. Kapag nahuli ako, bababa ang presyo nito. Kuya Zhang, tingnan niyo nga po kung magkano ang halaga ng mga lapu-lapu kong ito. O, hindi ba si Lin Shen ito? Saan galing ang mga isdang ito? Maganda ang kalidad, ah. Siyempre, ako mismo ang nanghuli ng mga isdang iyan. Bata ka, kailan ka pa natutong mangingisda? At nakakuha ka pa ng mga katamtamang laki ng lapu-lapu. Ang mga isdang ito ay nagkakahalaga ng 1,200 yuan. Huwag mo na alalahanin yan. Iabot mo na ang bayad.
Madalas na akong pupunta rito simula ngayon. Sabi ko na nga ba, wala siyang nahuli. Wala pa ring silbi at pabigat pa rin. Tingnan mo, tingnan mo. Nasira lang ang maayos na lambat. Walang nahuling isda. Nasira pa ang lambat. Sira nga ang lambat. Pero nakahuli naman ako ng isda. Wala pa nga akong gaanong karanasan sa pangingisda. Kundi mas marami pa sana ang nahuli ko ngayon. Lin Shen, nakahuli ka talaga ng isda. Hindi kaya nagsugal ka na naman. O baka naman ninakaw mo lang ang perang iyan. Malapit na ang araw ng bayaran ng utang. Kahit ang maamong kuneho, lumalaban din kapag nasusukol. Huwag niyo akong maliitin. Nagsisimula pa lang ako. Mas marami pa akong kikitain sa susunod. Yehe, ang galing. Nakahuli si Papa ng malaking isda. Gusto ko ring sumama kay Papa na mangingisda. Tatay, darating po bukas si Ahu para maningil ng utang. Hihiramin ko po sana ang inyong bangka at lambat. Lalaot po ako ngayong gabi para mangingisda. Ano? Lalaot ka pa para mangingisda? Gusto mo ba talagang mamatay? Maraming palo sa bahaging ito ng dagat kapag gabi. Gusto ko pong subukan ang aking swerte. Hindi po pwedeng maupo na lang ako at walang gawin. Lin Shen, masyadong mapanganib ang pumalaot ng mag-isa sa gabi. Kung gusto mong gamitin ang bangka, pwede naman. Pero dapat tulad din namin. Ibibigay mo ang 10% ng huli mo bilang bayad sa renta. Umaasa ka pa talagang magbabayad siya ng renta sa bangka. Ha. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Magbabayad ako ng renta sa bangka. Lin Shen, ito lang ang tanging munting bangka ng tatay. Nasa sa iyo na ang lahat ngayon. Huwag po kayong mag-alala, tatay. Ibabalik ko po ang bangka ng walang kahit anong sira. Gagawa po ako ng paraan para mabigyan kayo ng magandang buhay sa hinaharap. Hindi man lang nahiya. Paano mo nagawang sabihin yan? Tingnan muna natin kung makakabalik ka ng buhay. Lin Shen, mag-iingat ka. Huwag kang magpakapahamak. Kailangan mong bumalik ng buhay. Kailangan kong makahuli ng isda ngayong gabi anuman ang mangyari. Bukas, kailangan ko munang harapin si Ahyu. Ang malas ko naman. Lumalaki na ang mga alon. Kailangang bilisan ko. Dahil sa kakayahang ito, paano pa ako mag-aalalang hindi makakaahon? Isa itong ikasyam na antas na monkfish. Karaniwan lang ang karne ng isdang ito. Masyadong malansa kaya hindi mabibenta ng mahal. Ito naman ay ikalimang antas na turbot. Malambot at pino ang karne nito. Sa ganitong kalidad, mabibenta ito ng 10 yuan kada gin. Ito na nga. Teka lang. Ito ay ikalawang antas na leopard coral grouper. Mukhang may 12-dosena nito rito. Swerte ko ngayon. Simulan na natin. Sundan natin sila para mahanap ang kawan ng mga isda. May daan-daang isda rito. Siguradong nagkakahalaga ito ng libo-libong yuan. Ayos, dito nga yon. Bata pa lang ako, sumasama na ako kay tatay sa paglalayag. Kabisado ko na ang lahat ng paraan ng pangingisda. Ayos, 15 piraso. Hindi ko akalaing magtatagumpay agad sa unang huli. Tingnan mo ang kalidad nito. Siguradong mabebenta ito sa magandang halaga. Sapat na siguro ito. Mukhang may mahigit daan-daang piraso na rito. Medyo malalaki ang mga alon ngayong gabi. Kailangang isalba ang mga huli at bumalik na. Naghihintay sa bahay si Suwan at si Nianyan. Sa pagkakataong ito, hindi ko kayo binigo. Naku, may malakas na bagyo. Lalaki pa lalo ang mga alon. Kailangan kong isalba ang mga isdang pinaghirapan kong hulihin. Sa huli, hindi ko pa rin naisalba ang mga isda. Kailangan ko na namang mag-isip ng ibang paraan. May malaking kawan ng mga pambihirang isda sa kinaroroonan ni Lin Shen. Dali, pumunta tayo roon at tingnan natin. Isang isla pala ito. Ito pala ang maalamat na Isla Haiwang. Maraming kawan ng mga dekalidad na isda sa paligid ng isla. Kaya lang, napakabihira ng nakakahanap sa islang ito. Ito ay unang antas na malaking yellow croaker. Meron ding bluefin tuna, silver pomfret, at soulfish. Totoo nga ang alamat. Mag-umaga na. Paubos na ang oras. Huhulihin ko muna ang pinakapambihirang bluefin tuna bago bumalik. Ahyu. Hindi ko akalaing darating ng maaga si Ahyu. Sana umabot ako. Mamatay muna ako bago ako sumama sa inyo. Suwan, huwag. Nandito na ako. Huwag kang tumalon sa dagat. Suwan. Sa nakaraang buhay ko, namatay si Suwan sa harap ko. Ngayong nabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang trahedyang iyon. Papa, Mama. Tatay, hindi marunong lumangoy si Lin Shen, bata pa lang.
Baka kung ano na ang nangyari sa batang iyon. Kasalanan niya rin naman ang lahat ng ito. Buti nga sa kanya, ginusto niya yan. Nabaon pa siya sa utang na mahigit 500,000 yuan. Huy! Tumalon talaga siya sa dagat. Kahit mamatay pa kayo, walang silbi yan. Nariyan pa ang mga magulang at anak ninyo. Sila ang magbabayad ng utang ninyo. Suwan, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi kita hahayaang mamatay. Sa ganitong paraan, ligtas na siya sa panganib. Bilis, iahon niyo siya sa dalampasigan. Mabuti naman, mabuti naman. Mga kasama, hulihin niyo silang tatlo. Ibalik sila para magtrabaho at magbayad ng utang sa atin. Bitawan niyo sila. Kung sino ang may gawa, siya ang dapat managot. Ang utang ko, ako mismo ang magbabayad. Hindi ba't hindi marunong lumanggoy itong si Lin Shen? Paano niya nailigtas si Suwan? Papa, Mama. Nakabalik na po kayo. Huwag niyo po akong iiwan. Shen, bakit mo pa ako iniligtas? Hayaan mo na lang akong mamatay. Napakarami mong utang. Hindi natin iyon mababayaran kahit habang buhay. Mahal, magtiwala ka sa akin. Hindi na ako ang dating ako. Ang lasinggo at sugarol na Lin Shen. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ang lahat ng utang na ito. At bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Magbabayad ng utang. Paano mo babayaran? Buhay mo ba ang ipambabayad mo? Ito ang bluefin tuna na nahuli ko sa dagat kagabi. Kung hindi lang lumubog ang bangka ko dahil sa malalaking alon. Mas marami pa sana akong nahuli. Ang ganda ng kalidad nito, Ang isang ito, mabebenta ng hindi bababa sa 2,000. Wala pa namang nakakahuli nito sa nayon natin. Napakaganda ng kalidad ng isdang ito. Paanong ikaw ang nakahuli niyan? Sino niloloko mo? Bigyan mo ako ng bangka ngayon. At bigyan mo ako ng kalahating araw. Hulihan kita ng 12 ng isda. Mga bluefin tuna na may kaparehong kalidad. Nabaliw na ba si Lin Shen dahil napasukan ng tubig ang utak niya? Bakit naman kita paniniwalaan? Isa kang lasinggo at sugarol. Paano mo ako mapapaniwala? Dahil ako, si Lin Shen, ang nagligtas kay Suwan mula sa dagat. At dahil nakahuli ako ng mga bluefin tuna. Na hindi niyo pa kailanman nakikita. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang 500,000 utang mo. Paano mo balak bayaran? Bigyan mo ako ng 1 buwan. Hindi lang 500,000 ang ibabayad ko sa iyo. Dadagdagan ko pa ng 100,000. Bilang interes para sa buwang ito. Shen, nababaliw ka na ba? Saan ka kukuha ng 600,000 sa loob lang ng 1 buwan? Lumalaki na ang ulo ni Shen, Sa buong buhay niya. Hindi pa siya nakakahawak ng kahit 60,000. Tapos ngayon, gusto niyang kumita ng 600,000 sa 1 buwan. Ano yan, mapapadpad lang ng hangin sa kanya. Umiikot ang gulong ng palad. Hindi habang buhay na magiging talunan si Lin Shen. Darating ang araw na pagsisihan niyo rin ito. Iba ang kilos ng batang ito ngayon, Sa bagay, hawak ko naman ang buong pamilya niya. Ano pa ba ang magagawa niya? Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Gamitin mo ang bangkang iyan. Kapag wala kang nahuling isda bago magdilim, ang buong pamilya mo ang magbabayad ng utang sa akin. Pagkatapos ng 2 oras na pagsasagwan, sa wakas nakarating din. Kailangan kong bilisan. Kailangan kong makabalik bago magdilim. May mga sibas. May mga leopard coral grouper din. At mukhang may daan-daang bluefin tuna. Ang Isla Haiwang nga ay isang paraiso sa pangingisda. Hindi dapat malaman ng iba ang lugar na ito. Dito magbabago ang buhay ko. May mahigit 50 tuna na ako. At marami-rami ring leopard coral grouper. Hindi ko pwedeng iwi ang ganito karaming isda. Baka maghinala si Ahu at ang mga kasama niya. Makapunta nga muna sa isla. Para tingnan kung may mapagtataguan ng mga isdang ito. Napakabuti. Sakto ang tangking ito para paglagyan ng mga isda. Maaga pa naman. Ang daming kawan ng isda ngayon. Makapanghuli nga muna ng marami. Kailangang unti-unting ibenta ang mga isdang ito sa palengke. Hindi pwedeng ilabas lahat ng sabay-sabay. Sapat na muna ang mga huling ito para sa araw na ito. Pahapon na. Kailangan ko nang magmadaling umuwi. Magdidilim na sa loob ng kalahating oras. Tingin ko mukhang hindi na babalik si Lin Shen. Ang masamang bisyo ay masamang bisyo talaga. Tiyak na iniwan niya ang asawa't anak niya at tumakas. Boss, dalhin na natin pabalik ang babaeng ito. Para pambayad sa utang sa atin. Ahyu, bumalik ako gaya ng napagkasunduan. Ito ang mga isdang nahuli ko. 20 bluefin tuna. 30 pulang lapu-lapu. 50 apahap. Impossible ito. Mga isdang hindi mahuli ng iba sa buong buhay nila. Nakuha mo sa loob lang ng 1 araw. Lin Shen, hindi ko akalaing marunong ka palang mangisda. Nilihim mo ito sa akin ng matagal. May pag-asa pa tayo. Paano mangyayari iyon?
Bata pa lang si Lin Shen, hindi pa siya nakakapangisda. Sa isang paglaot lang niya, parang nahulog siya sa pugad ng mga isda. Lin Shen, bakit ang bilis mong bumalik? Anong magandang huli ang dala mo ngayon? Mayroon akong apahap, pulang lapu-lapu. At bluefin tuna rin. Boss Zhang, tingnan ninyo po kung magkano ang halaga ng mga ito. Ito ay dekalidad na bluefin tuna. Dito sa palengke ng isda. Maraming taon nang walang nakikitang ganito. Marami pa ang darating sa susunod. Pakikwenta po kung magkano lahat. Ang bluefin tuna ay karaniwang 300 kada kalahating kilo. Dahil maganda ang kalidad ng sa iyo, bibigyan kita ng 500 bawat kalahating kilo. Ang 20 pirasong ito ay nagkakahalaga ng 100,000 sa kabuuan. 500 bawat kalahating kilo, kaya 100,000 lahat. Kasama na ang mga pulang lapu-lapu at apahap na ito. Mula sa 128,500, gagawin ko ng 130,000. Ang batang si Lin Shen. Kumita ng 130,000 sa loob lang ng isang araw. Tatray, nanay, kuya, ate. Naibenta ko ang mga nahuli kong isda sa halagang 130,000 para pambayad sa utang. 130,000 ang laki nyon. Kahit na marami kang nakuha ngayon. Kailangan mo pa ring magtrabaho ng tapat sa pangingisda. Para mas gumanda pa ang buhay natin sa hinaharap. Ipinagmamalaki kita. Tingin ko sinwerte lang siya. Baka gumamit lang siya ng kung anong madayang paraan. Nagkataon lang na sinwerte siya. Sikat siya ngayon. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa tamad na iyan, paano siya magkakaroon ng ganyang kakayahan? Pinahiram natin siya ng bangka dahil sa mabuting intensyon. Ngayong nawala na ang bangka. Kailangan niyang magbayad. Sa buong pamilya, siya pa ang nagmamagaling. Akala mo naman kung sino na siyang magaling. Huwag na tayong makipagtalo sa kanya. Ang bangkang tinagay ng alon. Kung susumahin ang halaga nito, hindi naman kami humihingi ng malaki. 50,000 walang bawas kahit 1 sentimo. Naglalaot ako para mangisda at kumita ng pera. Pero ang isinusukli ninyo sa akin ay panlalait at pang-aapi lang. Paano magiging nagkakahalaga ng 50,000 ang bangkang iyon? Diyan umaasa ang buong pamilya natin para mabuhay. Kung sinabi kong 50,000, 50,000 yan. Tatay, nanay. Babayaran ko po ang 50,000 iyan. Pero sa pamilyang ito, wala nang dahilan para manatili pa ako. Simula sa araw na ito, bubukod na kami. Mamumuhay na tayo ng magkahiwalay. At wala nang pakialaman sa isa't isa. Kaya kaming mga matatandang mangingisda ay pinatawag ngayon. Ay para maging saksi sa patas na paghahati ng pamilya Lin. Magsalita kayo ng tapat. Dapat nakasulat ng malinaw sa papel. Walang pagsisihan pagkatapos nito. Tinatanggap ko ang 50,000 na sinabi ni Kuya kanina. Babayaran ko ng buo sa loob ng 1 buwan. Bukod pa rito pagkatapos ng paghahati ng pamilya. Magpapadala ako buwan-buwan ng pera para sa suporta ni nanay at tatay. Shen, 50,000 bukod pa sa buwan ng suporta. Nagsisimula ka palang mangisda, baka masyadong mabigat ang pasanin mo. Gusto mo bang pag-usapan muna natin ulit ito? Nanay, alam ko po ang ginagawa ko. Kaya ko po itong harapin. Dati nga, hindi man lang makapunta sa dagat si Lin Shen. Tapos biglang nakahuli ng napakaraming isda ngayon. Tiyak na may kung anong masamang bagay siyang kinapitan. Hindi pwedeng mabawasan kahit 1 piso ang 50,000. Dapat magbigay ng pera para sa mga magulang ang bawat pamilya. Pagkatapos ng paghahati, dapat ganap ng magkahiwalay ang mga bangka, teritoryo sa dagat at mga pwesto ng isda. Walang lamangan sa isa't isa. Tama, sa susunod na paglaot, kanya-kanya na tayo ng teritoryo. Bawal manghiram ng mga gamit sa pangingisda. At bawal magbahagi ng mga natuklasang pwesto ng isda. Baka agawin pa ng kamalasan niya ang mga isda natin. Narinig ba ng magkabilang panig ang mga kondisyon? Babayaran ni Lin Shen ang 50,000 para sa bangka sa loob ng 1 buwan. At buwan-buwan na magbibigay ng suporta sa mga magulang. Malinaw na ang hasyan sa pagitan ng magkapatid. Mula ngayon, wala na kayong utang sa isa't isa. Dahil ganyan ang trato ninyo sa akin. Wala na rin akong dahilan para manatili pa. Wala akong reklamo. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas. Kayo sa daan nyo, ako sa daan ko. May 2 kopya ang kasunduan. Magkakabisa ito kapag nalagdaan na. Pagkatapos nito, kanya-kanya na ng buhay ang magkapatid. Bawal nang mag-away muli. Tatay, nanay. Pagkaalis ko rito, madalas ko po kayong dadalawin. Hindi po mababawasan kahit 1 sentimo ang ibibigay kong pera. Tingnan nyo. Pinalaya sa bahay ang pangatlong anak ng pamilya Lin. Kaya nga puro masasamang bisyo kasi. Puro bisyo lang ang alam. Nagsisimula palang kumita, lumaki na agad ang ulo. Hindi na pinapakinggan ang mga magulang. Kaya nag-away-away at nagkabahagi-bahagi na. Balita ko, nakabenta si Lin Shen ng isda halagang 130,000 kahapon. Pero hindi man lang niya binahagian ang pamilya niya. Napakadamot niya. Huwag mo nang pakinggan ang mga chismis nila, mahal. Gawin na lang natin ang tama. Ang pag-aalaga sa mga magulang ay hindi naman para ipagmalaki sa kanila. Gawin lang natin ang ating tungkulin. Nang may malinis na konsensya. Ang bibig ay ginawa para magsalita. Kaya hayaan mo silang magsalita.
Hayaan mo lang kung ano ang sabihin nila. Kapag nabayaran ko na ang lahat ng utang natin, mamumuhay na tayo ng payapa. Papa, ito na po ba ang bago nating bahay? Niyan, kahit luma at sira-sira ang bahay na ito. Ang mahalaga ay magkakasama tayong pamilya. Sa kapansamantala lang naman ito. Magtatrabaho ng mabuti si Papa. Kapag nakahuli ako ng maraming isda at nabayaran ang utang, gaganda rin ang buhay natin. May utang pa tayong mahigit 400,000 kay Ahyu. At 50,000 pa kay Kuya. Sa kabuuan, aabot ito ng kalahating milyon. At may isang buwan lang tayo para bayaran iyon. Kalahating milyon. Paano kung bumagyo ng malakas? At hindi tayo makalaot ng maraming araw? Paano kung hindi natin mabayaran? Wala na tayong ibang matatakbuhan. Hindi sapat ang maliliit na isda at hipon. Sa may Isla Haiwang, maraming isda roon na pwedeng ibenta sa napakamahal na halaga. Malalaki na, bihira pa at siguradong mamahalin. Magpapahinga muna ako ngayong gabi. Bukas ng maaga, papalaot na ako. Papa, mag-iingat po kayo sa pagpapalaot ninyo. Kapag lumaki na po ako, tutulungan ko na kayo. Makakapagtrabaho na rin po ako para kumita ng pera. Buhayin ko po kayo ni Mama. Katatapos lang maghati ng ari-arian, pumalaot na agad. Susubukan na naman ang swerte niya. Dapat talaga siyang mag-ingat. Baka mamaya niyan, malunod lang siya sa dagat. Bakit kaya sila nagkukumpulan ng ganito karami ngayon? Mga lapu-lapu at malalaking yellow croaker. Mas malalaki at mas marami pa ito kaysa kahapon. Ano ba to? Ang laki naman ng dikya na ito. Napasalat sa galamin nito ang braso ko, kaya namula at sumakit. Ito ang mahiwagang dikya na nagbabantay sa mga isda. Ito ang mahiwagang dikya na nagbabantay sa mga isda. Harbor 168. Hindi naman malakas ang laso nito. Mamamagalang ito ng ilang araw. Kusa rin itong mawawala kalaunan. Huwag kang maghagis ng lambat. Hulihin mo sila gamit ang iyong mga kamay. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Lumapit ka pa talaga sa akin. Ang mga puting lumba-lumba ang tagapagtanggol ng Isla Haiwang. Marami sila rito. Hindi lang ito ang nag-iisa. Gagabayan ka nito para makahanap ng mas bibihirang at mas mamahaling mga isda sa dagat. Gaya ng tuna, lapu-lapu at iba pa. Bahaba pala ito. Salamat sa iyo, maliit na lumba-lumba. Kailangan ko nang bumalik. Babalikan kita sa susunod. Magkikita pa tayong muli. Nasugatan ako sa pagpapalaot na ito. Hindi ko maitatago sa bahay ang sugat sa braso ko. Paano ko kaya ito ipapaliwanag sa mag-ina ko? Papayagan pa kaya ako ni Suwan na pumalaot bukas? Diyos ko, may bahaba, tuna at lapu-lapu. Ilang taon na akong hindi nakakakita ng ganito karami at kalalaking isda. Mukhang natagpuan mo ang pugad ng mga isda. Anong klaseng swerte ba ang dumapo sa iyo? Daan-daang kilo ang laman ng bangkang ito. Lin Shen, ikaw na maraming masamang bisyo. Dati nga hindi ka man lang makalapit sa dagat. Nagnakaw ka ba ng mga isda sa palaisdaan? Shen, napakahusay mo talaga. Kukunin ko ang lahat ng isdang ito. Ganoon pa rin ang presyo. Ang bahaba ay 1,200 kada kilo. Ang tuna naman ay 500 kada kilo. Ang iba naman ay katulad ng dati. Hindi ko bababaan ang presyo para sa iyo. Boss Zhang, nagtitiwala ako sa inyo. Pakikwenta na po at bayaran ngayon. Kailangan ko na po talaga ng pera. Alam ninyo naman po ang sitwasyon ko. Lin Shen, heto ang kabuuan, tingnan mo ang detalye. 182,380, pero gagawin ko ng 183,000 para sa iyo. Ita-transfer ko na ang pera sa iyo ngayon. Sinwerte ka na naman pala ngayon Yumayabang na ang hayop na iyan dahil lang nakabayad ng mahigit 100,000. Malayo pa ang kulang niya. May 5 hanggang 600,000 pa. Hindi niya mababayaran iyan sa buong buhay niya. Kuya Hugh, hintayin mo na lang siyang lumuhod at magmakaawa sa iyo. Basura talaga. Sumikat lang ng kaunti, hindi na nakakakilala kay Kuya Hugh. Gusto kong makita kung hanggang kailan tatagal ang swerte mo. Papa, bakit po kayo nasugatan? Masakit po ba? Oo, hindi na masakit, hindi na masakit. May nangyari ba sa iyo ngayon? Hindi ba naging maayos ang pagpapalaot mo? Bakit ka nasugatan? Nagamot mo ba yan? Wala ito, maliit na bagay lang. Nalapnos ng dikya, may kaunting lason. Mukha lang talagang malala ang pamamaga. Hindi naman masakit, huwag kang mag-alala. Napakaswerte ko nga ngayong araw. Nakatagpo ako ng isang puting dolphin. Ginabayan niya ako para makahuli ng mga pambihira at mamahaling isda sa dagat. Binili lahat ni Boss Zhang. Nakabenta ako ng mahigit 180,000 ngayon. Nasugatan ka. Huwag ka munang pumalaot sa mga susunod na araw. Kung ganoon, kulang na lang tayo ng mahigit 200,000. Aabot pa tayo. Magpagaling ka muna. Ayos lang ako. Pupunta ulit ako sa Isla Haiwang. Hindi ko na kailangang lumusong sa dagat. May mga itinabi akong isda sa mga siwang ng isla na hindi nagkasya noon. Bukas ay kukunin ko ang mga iyon para ibenta. Halos mapupunan na nito ang kulang natin.
Sigurado ka bang hindi mo kailangang lumusong sa dagat? Kapag nakaipon na si Papa ng sapat na pera, pwede ba tayong lumipat sa bahay na hindi tumutulo ang ulan? Isang malaking bahay na may mga bintanang salamin. Ayaw ko nang tumira sa sirang bahay. Siyempre naman, kapag nabayaran na ni Papa ang lahat ng utang, agad na ibibili ni Papa ang baby kong sinyanian ng isang malaki at magandang bahay, okay ba? Mahal, kumain ka pa ng marami. Para lumakas ang katawan mo. Maging malusog tayong lahat. At mamuhay ng payapa. Tiyak na gaganda rin ang buhay natin. 46 na leopard coral grouper. 11 tuna. Ano kaya ang nasa tapat ng liwanag na iyon? Tingnan natin. Linshen, ito ang golden scale fish mula sa malalim na dagat. Napakabihira nito at napakahirap hanapin. Ang isang piraso nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Hindi ito kayang hulihin ng mga ordinaryong mangingisda. Huwag kang maging matakaw. Kumuha ka lang ng ilang piraso. Ngayon lang ako nakakita nito. Napakakaiba talaga ng isdang ito. Sa pamamagitan ng ilang pirasong ito, mababayaran ko na ang lahat ng utang ko. Anong uri ng ahas ito? Bakit kulay ginto rin ito? Baka mas nakalalason pa iyan. Hindi na natin pwedeng hulihin ang mga ito. Sila ang mga tagapagtanggol ng mga golden scale fish. Hindi sila basta-basta nananakit ng tao. Bumalik ka at kumuha ng maliliit na isda para ipakain sa kanila. Siguradong hindi ka na nila haharangan. Totoo nga. Umiwas sila. Huwag kayong mag-alala. Kukuha lang ako ng ilang piraso. Dahil sa mga golden scale fish na ito. Kasama pa ang mga itinabing isda. Sana ay mabenta natin ito ng mahigit 200,000 ngayon. Malapit ko nang mabayaran ang mga utang ko. Babalik ako bukas para bisitahin ka. Paalam, maliit na dolphin. Pinaplano kong bayaran muna ang mga utang na ito. Pagkatapos ay mag-ipon pa ng pera. Para makapagpatayo na tayo ng bagong bahay. Port 168. Para makapagpatayo na tayo ng bagong bahay. Port 168. Lumang 168. Seaport 168. Boss Gao, bilisan mo rito. May mga napakataas na kalidad ng golden scale fish dito. Baka maubusan ka kapag mabagal ka. Linshen, sa susunod na magkaroon ka ng ganitong magandang klase ng isda, kailangang sa akin mo muna ibenta. Bibilhin ko lahat kahit gaano pa karami. Hindi ko babaratin ang presyo mo. Para pang matagalan ang negosyo natin. Maraming salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang araw, Kuya Zhang. Magpayaman tayo ng sabay sa hinaharap. Linshen, ang galing mo na ngayon. Isang palaot mo lang, daan-daang libo na agad ang kita mo. Tulungan mo naman kaming lahat na yumaman din sa susunod. Mga kapitbahay. Mahirap sabihin, baka naman nakipagkasundo siya sa masamang espiritu sa dagat para lang kumita ng pera, mga kapitbahay. Sana huwag siyang karmahin. Delikado kapag inabutan ng sakuna sa dagat. Ano nang sinabi mo? Sino ba yung mga tsismoso sa harap na yan? Huwag mo na lang dibdibin. Nagsasalita lang naman si Tia. Mabait at maalaga ka naman sa mga magulang mo. Nakikita naman naming lahat yan. Yeswe, balita ko nakakuha siya ng parte noong naghati-hati ng ari-arian. Ayaw naman niyang alagaan ang kuya at ate niya. Kahit kumita siya ng pera, sinasarili lang niya. Walang utang na loob na tao. Sayang lang ang pag-aaruga sa iyo ni na kuya at ate noong bata ka pa. Linshen, kapag yumaman ka na, huwag mo kaming kakalimutang mga kanayon mo. Tawagin mo lang kami kung kailangan mo ng tulong. Sabay-sabay tayong yumaman. Ang mga dating masasamang bisyo, batugan at palaasa, baka nagnanakaw o gumagawa na naman ng kalokohan. Sana lang hindi namin siya mahuli. Baka may sumugod na naman sa bahay niya para maningil. Hayaan mo na, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. Darating din ang araw na magsisisi sila. Heto ang tuwalya, magpatuyo ka muna. Naging maayos ba ang paglayag mo ngayon? Naibenta mo ba lahat? Malapit na nating mabayaran ng buo ang utang. Sinabi ko naman sa iyo, hindi na ako ang dating ako. Pangako, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Hindi na kayo maghihirap ng dahil sa akin. At hindi na kayo mabubuhay sa takot. Linshen, nakikita ko naman ang lahat. Malaki na ang ipinagbago mo nitong mga nakaraang araw. Napapagod ka na, matulog ka muna kahit ilang oras lang. Araw-gabi ka nang nangingisda sa dagat. Sa wakas, malalagpasan din natin ang hirap. Magiging mas madali na ang buhay natin pagkatapos nito. Ang galing-galing talaga ni Papa. Hindi ko na kailangang matakot kay Ahu at sa mga masasamang tao na yan. Hindi na sila pupunta rito sa bahay para apihin tayo. Noong itinulak ako ni Ahu sa dagat para malunod. Mabuti na lang at binigyan ako ng sirena ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Para maitama ang mga dati kong pagkakamali. At iligtas ang aking asawa at anak sa buhay na ito. Gamit ang aking kapangyarihan para magbago ang buhay ko. Nabayaran ko na ang utang ko kay Ahu. At nabigyan ko na rin ng pera sina nanay at tatay para sa kanilang pagtanda. Pagkatapos nito, mag-ipon ako para ipagawa ang bahay natin. Para hindi na tayo mag-alala kapag may bagyo o ulan. Tatahimik na lang tayo at mamumuhay ng masaya. Lalayo tayo sa mga tsismisa na yun. Sa mga taong inggitero na ayaw makitang umaasenso ang iba. Aalagaan natin sina nanay at tatay. At mamumuhay tayo ng may kapayapaan.
Tama ka. Naniniwala po ako na kaya yan ni Papa. Mahal, ilang araw na rin akong nagpapahinga rito sa bahay. Nawala na rin ang pamamaga ng braso ko. Kailangan ko ng pumalaot bukas. Pwede ba? Mukhang malala pa rin naman ang braso mo. Huwag kang mag-alala, kaya ko na ito. Malapit na ang araw ng singilan. Kailangan ko ng magmadali. Bakit sumasakit ang mga mata ko? Nahihilo rin ako. Epekto kaya ito ng madalas na paggamit ng kapangyarihan ko. Kunting tiis na lang. Mangisda lang ako ngayong araw. At mababayaran ko na ang lahat ng utang. Nahimatay siya sa sobrang pagod. Sobra ang paggamit niya ng kapangyarihan. Dolphin, nahimatay si Lin Shen sa sobrang pagod. Itulak mo ang bangka niya. Ihatid mo ito patungo sa pampang. Lin Shen. Ano na nangyari sa iyo, gising? Tulong naman kayo, pakiusap. Nahimatay si Lin Shen. Tulungan niyo akong isakay siya sa kariton. Ano nang nangyari rito? May aksidente ba? Sino yan? Hala, si Lin Shen pala yan. Tulong-tulong tayo. Humihinga pa ba? Mabuti na lang at buhay pa. Ilang araw pa lang siyang guminhawa. Ilang araw pa lang ang magandang buhay. Heto at bumagsak na agad. Anong kamalasan nga naman? Ilang araw pa lang natahimik ang pamilya nila. Bakit may nangyari na naman? Masyadong mabigat ang karma. Paano yayaman ang may masamang bisyo? Kahit ang langit, hindi yata matanggap yan. Sige na, sige na. Huwag na kayong magsalita. Mag-ingat naman kayo sa mga sinasabi nyo. Asawa ni Lin Shen, lumabas kadali. Nahimatay si Lin Shen. Tito Wang, ano pong nangyari kay Lin Shen? Maayos naman siyang pumalaot kanina. Anong nangyari? Walang sugat sa katawan niya. Sunod-sunod ang pagpalaot niya. Mukhang nahimatay lang sa pagod. Huwag kang masyadong mag-alala. Salamat po, maraming salamat, Tito Wang. Pasensya na po sa abala. Walang anuman, buhatin muna natin siya papasok. Nabalitaan ko na kumita raw si Lin Shen ng daan-daang libo sa pangingisda kamakailan. Mababayaran na niya agad ang 5-6. Higit pa roon, narinig ko nga mga 600 hanggang 700,000 raw. Sa isang palaot lang niya. Katumbas na ng ilang taon nating pagtatrabaho. Ang galing na ng batang si Lin Shen ngayon Gumagala sa teritoryo ko. Nang hindi man lang nagpapaalam. Bastos ang tingin sa akin ng isang yan. Tara, mga kasama. Puntahan natin ang kuya niya. O, si Biaoji pala yan. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Sa karagatang ito. Sino ba ang hindi nakakakilala sa pangalang Biaoji? Ang pangatlo ninyong kapatid. Masyadong nagpapasikat nitong mga nakaraang araw. Nagpaalam ba siya sa akin? Pumayag ba ako? Naku, Biaoji. Kaaway na namin ang pangatlong kapatid na yan. Kahit ako na kuya niya, hindi niya iginagalang. Hindi na namin siya makontrol. Totoo yan, Biaoji. Nagkabukod-bukod na kami ng pamilya. Hindi talaga nakikinig sa amin si Lin Shen. Huwag na kayong magdadakdak ng mga walang kwentang bagay. Biaoji, nabalitaan ko kasing inaapi kayo ng isang yan. Kaya naparito ako para bigyan kayo ng mungkahi. Isang karangalan na pinuntahan ko kayo. Bilisan nyo, tawagin nyo ang pamilya ng pangalawang kapatid. Mag-usap kayo at bigyan nyo ako, si Biaoji, ng paliwanag. Sige, tatawagin ko na sila ngayon din. Biaoji. Hindi lang naman ngayon lang tayo magkasama sa dagat. Hindi naman sa hindi nyo alam ang pangalan kong Biaoji. Ang pangatlong kapatid nyo ngayon. Masyadong mayabang. Umaapak na sa ulo ko. Biaoji, totoo ang sasabihin ko sa inyo. Parang may kababalaghan. Hindi naman talaga pumapalaot si Lin Shen noon. Kahit lumangoy nga, hindi marunong. Tumahimik nga kayo, nakakarindi. Hindi ba't kakaiba siya? Gawa natin siya ng chismis. Sabihin natin na sinapian siya ng halimaw sa dagat. At gusto niyang ipahamak ang mga taga-nayon. Iba talaga si Biaoji. Magandang ideya yan. Pwede nga ang ganyang paraan. Kaya pala mas magaling pa siya sa ating mga lumang mangingisda. Narinig ko ring binuhat siya pa uwi kaninang umaga. Ganyan nga ang sabihin natin. Mahal, paglabas mo, ganyan ang sabihin mo. Masyadong layaw si Lin Shen noon. Araw-araw na tamad at walang ginagawa kundi kumain. Kamakailan lang, nagkakagulo sa paghahati ng pamilya at pagkita ng malaking pera. Pumapalaot para mangisda. Mga bagay na hindi naman nangyayari noon. Ngayong nagkasakit siya. At binuhat pabalik, tiyak na sinapian siya ng masamang espiritu. Kung hindi, bakit parang naging ibang tao siya? Sige, ganyan ang sasabihin ko. Magtatanong-tanong ako sa daan. Maghahanap ako ng titingin kay Lin Shen. Biaoji, sa tingin niyo po ba pwede yan? Pumunta kayong magkakapatid sa bahay niya. At pilitin siyang ibigay ang mapa ng ruta ng paglalayag. Tiyak na nangingisda siya sa lugar na hindi natin alam. Walang bahagi ng kalapit na dagat ang hindi pa natin napupuntahan. Tiyak na pumunta siya sa malalim na dagat. Punta na tayo sa pasukan ng nayon. Ikalat muna natin ang balita. Ate, tara na. Magsama tayong dalawa.
Tiang, may paraan ba kayo? Nabalitaan kong may sakit ang pangatlo mong anak. Balita ko'y hindi maganda ang sumapi sa kanya. Hindi ba't ito nga ang inaalala ko ngayon? Kahit ano pa ang mangyari, sarili pa rin natin siyang kapatid. Hindi naman natin siya pwedeng pabayaan na lang. Tama po, Tio at Tiang. Parang naging ibang tao talaga si Lin Shen kamakailan. Tingnan nyo. Saksi ang lahat sa mga gulo kamakailan. Nga, nagkagulo pa sa paghahati ng pamilya. Tapos nakakahuli ng tontoneladang isda tuwing pumapalaot. Ilang taon na akong kasal sa pamilya Lin. Pero hindi kailanman nagkaganito. Ngayon naman, binuhat siya pa uwi dahil sa sakit. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga taong ito? Sinapian si Lin Shen ng halimaw sa dagat. Nagkasakit agad siya pagka-uwi galing dagat 2 araw na ang nakakaraan. Tamad at palaasa. Puno ng masasamang bisyo. Umaasa lang sa mga magulang niya para mabuhay. Tapos gusto pa niyang pumalaot para kumita ng pera. Ngayon, natauhan na siguro siya. Baka naman kontrolado siya ng halimaw sa dagat para makahuli ng isda. Para akitin ang lahat na pumalaot. At doon sila ipahamak. Tiang, bakit niyo naman sinasabi ang ganyan kay Lin Shen? Ayaw niyo ba siyang makitang umasenso? Kumikita siya ngayon gamit ang sarili niyang kakayahan sa pangingisda. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Hindi tayo sigurado riyan. Paano naman namin malalaman? Paano mo ipaliliwanag na ang isang taong hindi marunong lumangoy? At hindi pa nakakapaglayag kailanman? Ay laging may malaking huli tuwing babalik. Mas marami at mas malaki pa ang huli niya kaysa sa asawa ko. Panlilinlang lang ang lahat ng ginagawa niya ngayon. Madadamay ang buong nayon sa kapahamakan. Dapat tayong lumayo sa kanya. Mas mabuting palayasin siya sa nayon. Lin Shen. Kumakalat na ang balita sa labas na sinapian ka raw ng halimaw sa dagat. Nandito ka ba para ipahamak ang buong nayon natin? Lin Shen, pinag-uusapan ka na ng buong nayon ngayon. Sinasabi nilang sinapian ka ng halimaw sa dagat. Gusto mo raw suluhin ang paraan ng pagkita ng pera sa nayon. Kumikita ka mag-isa. Habang hinahayaan mong magutom ang buong nayon. Magpakita ka ng patunay. Na talagang nagbago ka na sa mabuti. At hindi sinapian ng halimaw tulad ng sinasabi nila. Mga kuya. Ano bang pinagsasabi ninyo? Naiinggit lang din ba kayo? Pinipilit niyo ba ako? Lin Shen, huwag mong masamain ang kabutihang loob namin. Nag-aalala lang kami sa iyo. Ilabas mo ang mapa ng ruta ng paglalayag. May sakit ka ngayon. Kaming mga kuya mo ang tutulong para patunayan ito. Nga. Ibigay mo sa amin ang lugar kung saan ka nangingisda. Pumalaot lang kami ng 1 beses. At bumalik na may dalang huli. Para mapatunayan namin ito para sa iyo. Mga kuya. Malalaki ang alon at malakas ang hangin malapit sa Isla Haiwang. Masyadong mapanganib doon. Sinusumpa mo ba kami? Mukha kang tanga. Wala ka namang alam. Huwag mo kaming sumpein. Kung pupunta kayo, maghanda kayo ng mga gamit pangkaligtasan. Talagang mapanganib doon. Iyan madali mong sabihin yan. Lagi ka namang nakakabalik ng ligtas, di ba? Nakakauwi ka pa nga na puno ang huli mo. Tapos kami, hindi. Isang malaking biro. Biaoje, yayaman tayo sa huling to. Puno ang lambat. Biaoje, kalahati na ang naihila sa lambat. Tingnan mo ang laking tuna. May lapu-lapu, pusit at pampano pa, haha. Yayaman na tayo, yayaman na talaga. Unang lambat pa lang to. Bakit kayo nagmamadali, mukha kayo walang alam? Parang hindi pa nakakakita ng ganito. Kapag nakahila tayo ng 8 hanggang 10 lambat, doon mo makikita ang tunay na yaman. Biaoje, mahigit 20 tonelada lang ang kasya sa bangkang ito ngayon. 3 hanggang 5 lambat lang, mapupuno na ito. Sa susunod, gagamit tayo ng mas malaking barko. Dito ilagay ang mga lapu-lapu. Sa mga basket na iyan naman ang mga tuna. Piliin nyo ang mga malalaki. Ihiwalay muna ang maliliit na ibang uri ng isda. Biaoje. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pusit. Napakabihira nito. Biaoje, tingnan mo itong lapu-lapu. Pantay ang mga batik nito. Malusog at mataba ang katawan. Siguradong malambot at napakasarap ng karne nito. Isa itong dekalidad na lapu-lapu. Biaoje. Tingnan mo ang makapal at madilim na ulap sa abot tanaw. Lalong umiinit at nagiging maalinsangan ang paligid. Nagbago ang takbo ng hangin. Napakabilis, babala ito ng malakas na bagyo. Bumalik na tayo. Tiningnan ko ang ulat ng panahon, walang problema. Hilahin muna natin ang lambat na to. Ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng sirena. Babala ng panganib. Mahal, may masama akong nararamdaman. Nasa panganib sina kuya. Darating na ang bagyo at kidlat. Mahal, maaari mo silang iligtas. Pero siguraduhin mo munang ligtas ka. Bilis, hilahin ang lambat. Hilahin niyo ng malakas. Dito, bilisan niyo. Itulak mo sa akin ang basket. Kunin mo agad ang pinakamalaking basket ng lapu-lapu. Sige, kuya. Isuot mo ang life jacket mo. Urge. Dahan-dahan, sumabay ka sa aming dalawa. Kuya, lumalaki na ang mga alon. Kumapit ka sa lubid.
Lakasan nyo pa, hawakan ng mahigpit ang lubid ng lambat. Bilisan nyo ang paghila ng lambat. Mas lumalapit na ang bagyo. Masyadong masakit sa kamay ang lubid ng lambat. Iwanan na kaya natin. Biaoje, iligtas muna natin ang sarili natin. Huwag kayong magpanik, magtulong-tulong tayo sa paghila. Biaoje, hindi na kaya. Huli na ang lahat. Nakasara na ang lahat. Biaoje, nasusunog ang layag ng bangka. Nasusunog na rin ang trapal, anong gagawin natin? Edge, sobrang lakas ng uga ng bangka. Tiyak na tataob na ito anumang oras. Lumangway ka papunta rito sa akin, bilis. Sino ang pupunta sa loob para kontrolin ang bangka? Biaoje, huli na ang lahat. Kumapit kayo sa rehas, tataob ang bangka. Masyadong madilim. Napakalakas ng ulan. Humaharang sa paningin. Hindi ko sila makita talaga. Hindi maaari. Basta't mag-focus ako ng husto. At paganahin ang kapangyarihan ko. May 1 milya pa ang layo. Nakikita ko ang liwanag ng apoy. Nasusunog na ang bangka nila. Si Lin Shen, dumating si Lin Shen para iligtas tayo. Dito, dito. Huwag kayong bibitiw. Kumapit ng mahigpit. Maililigtas na tayo. Mga kuya, masyadong malakas ang hangin at alon. Hindi ako makalapit. Ihahagis ko ang tali sa inyo. Hihilahin ko kayo pataas. Ako muna. Akin na ang tali. Biaoje, itutulak kita pataas. Magpakatatag kayo, kapit lang. Hindi ka namin iiwan. Isa-isa lang. Kuya. Kuya, kumapit ka ng mahigpit. Hila, lakasan mo. Napakalamig, wala na akong lakas. Palakas ng palakas ang bagyo. Patatakbuhin ko ito ng buong bilis patungong pantalan. Kumapit kayong mabuti sa rehas. Mag-ingat kayo, baka mahulog ulit kayo sa dagat. Mabuti naman. Nakikita ko na ng malinaw. Iwasan ang kidlat. Sige, pabalik na tayo. Nakikita ko na ang bangka nila. Tulungan nyo kami, bilis. Nandito na sila, kumpleto ba ang lahat? Ligtas ba ang lahat? Mabuti na lang at nandyan si Lin Shen. Kung hindi, baka patay na kayong lahat ngayon. Lumabas sa dagat para magligtas sa gitna ng bagyo. Si Lin Shen lang ang may lakas ng loob na gumawa niyan. Ang tapang niya talaga. Bilib talaga ako sa kanya. Siya ang dakilang bayani ng nayon natin. Lin Shen, okay ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka pa nga lubusang gumagaling sa sakit mo. Okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Papa, sa wakas nakabalik ka na. Nag-alala ng husto kami ni Mama. Lin Shen. Lin Shen, salamat. Hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Hindi sapat ang salitang salamat sa kabutihan mo. Salamat, Kuya Lin Shen. Hindi mo kami pinabayaan na mamatay. Luluhod kami sa harap mo para magpasalamat. Sige na. Magsuwi na ang lahat. Tulungan niyo silang makauwi. Basang-basa na ang buong katawan nila. Magpahinga muna bago tayo mag-usap. Kayo pa namang mga kuya. Kung hindi dahil kay Lin Shen. Nalunod na kayong dalawa sa dagat. Kaninong ideya ang pumunta sa dagat sa gitna ng bagyo? Gusto niyo ba talagang mamatay? Tatay, nanay, dahil po ito sa mga chismis. Pumunta lang naman sila para patunayan ang tungkol sa kapatid nila. Sino ba namang mag-aakala na mamalasin kaming makatagpo ng bagyo? Nga, nagkataon lang talaga. Pumupunta naman doon si Lin Shen noon pero hindi naman siya nakaranas nito. Ietwe, nagdadahilan pa kayo. Mga pabayang babae. Akala niyo ba hindi ko alam? Kung paano nagsimula ang mga chismis? Kuya at ate. Kuya at ate. Alam na naming lahat. Sinabi na sa amin ng mga taga-baryo. Kayo ni ate ang nagkalat ng mga sabi-sabi. Naiinggit kayo dahil nakuha ni Lin Shen ang mapa ng pangisdaan. Sobra na kayo. Hihingi ako ng katarungan sa mga nakatatandang mangingisda. Napakalinaw ng paghahati ng pamilya ni nanay at tatay noon. Hindi ko palalampasin ito ng ganoon na lang. Suwan, yan tayo na. Mang Yulao. Pasensya na po at naabala kayo muli para maging saksi. Nabalitaan ko na ang nangyari. Sobra nga ang ginawa ng kuya mo at ng iba pa. Nanay, tatay. Napakalinaw ng napagkasunduan noong naghati tayo ng ari-arian. Ngayon, binabawi ni na kuya ang kanilang salita. Nagkakalat naman ng chismis ang mga ate para siraan ako. Maaaring magpatotoo ang mga taga-baryo para sa akin. Sinabi sa akin ang lahat ni Suwan. Tinanong ko rin sila. Ang kakapal ng mukha nyo. May mukha pa ba kayong ihaharap? Nakipagsabuatan kayo sa sindikato ng isda para saktan si Lin Shen. Pati sarili ninyo, ipinahamak ninyo. Nasira ang bangka at muntik nang may mamatay. Ang husay ninyong mga ate. Mababaw ang inyong pag-iisip. Muntik nang mamatay ang sarili ninyong mga asawa. Paano na kayo mabubuhay niyan? Sobra talaga kayo. Pumirma kayo at nag-iwan ng thumb mark noong naghati kayo ng ari-arian. Walang pakialaman sa isa't isa. Ito ang kasunduan. Nakikilala niyo pa naman ito, di ba?
Magbabayad sa inyo si Lin Shen ng 50,000 yuan. Iminumungkahi ko na huwag na siyang magbayad. Bilang kabayaran sa pagtatangka ninyong saktan si Lin Shen at bilang kabayaran sa pagliligtas sa buhay ninyong dalawa. Hindi maaari, magkaibang bagay yan. Nawala rin ang bangka namin. Muntik na kaming mamatay. Kusa niyang ibinigay ang mapa. Napakalaki na ng lugi namin, hindi pwede. Hindi rin kami papayag. Salamat po sa pagbibigay katarungan, Mang Yulao. Tinatanggap ko ang 50,000 ito. Kusa ko silang iniligtas sa dagat. Hindi ko kailangan ang kapalit mula sa kanila. Ngunit simula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Ito ang 50,000 yuan na ibinigay sa akin ni Lin Shen. Kuya, ate, pakibilang inyo. Kasalanan po namin, hindi namin sila naturuan ng maayos. Pasensya na po at nakita ninyo ang ganitong kaguluhan. Nanay, ito po ang inihanda kong panggastos ninyo sa araw-araw. Hindi po kalakihan, 10,000 yuan lang. Gamitin niyo muna ito ni tatay. Kailangan ninyo ng pera sa maraming bagay. Itabi niyo muna yan. Bayaran niyo muna ang mga utang ninyo. May iba pa kaming plano. Nanay, tatay, tanggapin niyo na po ito. Sige, tatanggapin muna namin ito. Isulat mo ang resibo. Umalis na kayo rito. Nagpapakahiya lang kayo rito. Nanay, tatay, alagaan niyo po ang inyong kalusugan. Kumain at uminom po kayo ng maayos. Mag-ingat po kayo. Hayaan niyo po kaming alagaan kayo ng mabuti. Mang Yulao, pasensya na po sa abala ngayong araw. Walang anuman iyon. Ang makita kang nagbabago para sa ikabubuti. Iyon ang pinakamahalaga sa akin. Sige, aalis na kami. Mahal, tiningnan ko ang balance sa cellphone ko. Pinagsama ko na ang lahat ng pera. Nakaipon na tayo. Ng 720,000 yuan. Lin Shen. Ganoon ba kalaki? Mabuti pang bayaran na natin ang lahat ng utang ngayon. Hindi ako mapakali at lagi ko yung iniisip. Papa, ang galing-galing mo po. Boss Hugh, nandito ako para bayaran ang utang ko. Ibigay mo sa akin ang kasulatan ng utang ko. Lin Shen. Malayo pa ang takdang araw. Sigurado ka ba? Kumpleto na ba ang 600,000? Lin Shen, nagsugal ka na naman ba? Grabe. Ikaw ba talaga si Lin Shen? Boss Hugh, naghihintay pa si Nian na umuwi ako para kumain. Ibigay mo sa akin ang kasulatan ng utang. Ay, sisend ko na ang pera sa iyo. Neil. CJ. Umasenso ka na ah. Sige, sandali lang. Heto ang kasulatan ng utang. Boss Hugh, nasend ko na. Wala na tayong utang sa isa't isa. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Paalam. Magaling, Lin Shen. Nandito lang ang kumpanya ko. Bumalik ka lang kahit kailan. Bibigyan kita ng pinakamababang interes, hahaha. Bakit ang dami mong binili? Hindi ba't kailangan pa nating ipaayos ang bahay? Kailangan ng pera para doon. Ayos lang, kikita pa ako ng pera. Hindi naman kawalan ang kaunting ito. Nahirapan din kayo nitong mga nakaraang araw. Kumain kayo ng masasarap na pagkain. Ipinapangako kong aalagaan ko kayo ng mabuti habang buhay. Hindi ko na kayo hahayaang matakot o mag-alala muli. At hindi ko na hahayaang masaktan o maapi si Nian. Mahal, nakausap ko na sa telepono si Kuya Chen mula sa renovation team. Ilang beses na kaming nagkausap. Pupunta siya rito sa bahay ngayon para magsukat. CJ. Hindi natutulo ang bagong bahay kapag umulan. Gusto ko na pong makita ang bago nating bahay. Lin Shen, masyado nang sira-sira ang bahay na ito. Huwag mo na itong ipaayos. Ipagiba mo na lang at magpatayo ng bago. Kuya Chen, magkano po ang abuting budget para doon? Lin Shen. Base sa mga napag-usapan natin noon. Kahit simple lang ang disenyo. Pero hindi natin dapat tipirin ang mga gagamiting materyales. Gagawin natin ito sa budget na 100,000. CJ. Lin Shen, tungkol naman sa sukat at lawak nito. Base sa napag-usapan natin. May iba ka pa bang kahilingan? Kuya Chen, basta maging komportable lang. Gusto ko sanang bukas ang sala para maliwanag. At ilagay ang kusina sa silangang bahagi. Gusto ko rin ang hiwalay na silid-aralan. Para may mapag-aralan si Nian. Wala po kaming masyadong alam sa ganyan. Kuya Chen, kayo na po ang bahalang mag-ayos. Papa, hindi ko po kailangan ng silid-aralan. Kahit kwarto na lang po. Doon na lang po ako mag-aaral. Sige, napakabait talaga ng anak ko. Lin Shen. Gagawa muna ako ng simpleng plano pag uwi ko. Sige po, hindi kailangang maging komplikado. Basta masimulan lang agad ang paggawa. Ipinagkakatiwala ko na po ito sa inyo, Kuya Chen. Mahal, bukas ay babalik ulit ako sa laot. Ang pangingisda na ang magiging pangmatagalang kabuhayan ko. Hindi praktikal na palaging umuupa lang ng bangka. Gusto ko munang bumili ng sarili nating bangka. Mahal, nag-aalala lang ako na baka mapagod ka ng husto. Sasama na ako sa iyo sa susunod. Para naman matulungan kita, ano sa tingin mo? Mahal, hindi ka ba tutol dito? Basta huwag ka lang magsusugal. Suportado kita sa lahat. Boss. Mamayang gabi, nagpa-reserve ng 20 lamesa si Boskin, ang pinakamayamang tao sa lungsod.
O, bakit hindi ka pa nagmamadaling maghanda? Napakalaking kliyente niyan. Nakaayos na po ang lahat ng paghahanda. Gusto ko rin namang mapagsilbihan ng maayos ang malaking kliyenteng ito. Pero, ang partikular na hinahanap ni Boskin ay gintong kaliskis na isda mula sa malalim na dagat. Sa Liu Seafood Restaurant. Anong gintong kaliskis na isda? Nagbibiro ka ba? Halos walang sinuman sa lungsod natin ang nakakain na ng isdang iyan. Anong oras na ba? Gusto mo ba akong tumalon sa dagat para lang manghuli niyan para sa kanya? Boss, sinabi po kasi ni Boskin. Ang mga bisita ngayong gabi ay pawang mga mayayaman at makapangyarihan. Kapag naayos natin ito ng mabuti, dito na sila palaging kakain sa susunod. Pero kapag pumalpak tayo, masisira ang reputasyon ng ating Liu Seafood Restaurant. O, bakit nakatayo ka pa riyan? Tawagan mo na agad sila. Tawagan mo ang lahat ng pamilihan ng isda sa paligid. Magmadali kang kumuha ng supply. Boss Zhang, ito po ang huli namin ngayon. Pakiusap, pakibilang po. Nakahuli ka na naman ng isa pang batch ng gintong kaliskis. May kasama pang tuna. Lahat ay de kalidad. Lin Shen, para ka ng salamangkero ng mga isda. Ang mga isdang hindi makuha ng iba sa buong buhay nila. Nakuha mo ng lahat. Boss Zhang, binibiro mo naman ako. Kung hindi lang dahil sa panggigipit ng mga nagpapautang ng 5-6, hindi ako makakahuli ng ganito karaming isda. Kailangan talaga nating pilitin ang ating sarili kung minsan. Sa totoo lang, hindi sa pinagtatawanan kita. Ang malalaking huli mong ito. Kahit si Boss Gao ay hindi na kayang bilhin lahat. Lalo na ako, wala akong magagawa. Halo, sino po ito? Oh, Boss Liu ng Liu Seafood Restaurant. Isang malaking sorpresa ang tawag ninyo. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Boss Zhang, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sobrang emergency nito. Kailangan ko agad ng 20 piraso ng pinakamagandang gintong kaliskis na isda ngayong gabi. Pangsalba lang ng buhay. Mayroon ka ba riyan? Napakalaking pagkakataon nga naman. Kakarating lang ng isang batch ng mga dekalidad na huli rito. Mayroon ditong ilang dosenang gintong kaliskis na isda. Inaalala ko nga kung sino ang bibili nito. Ilang dosenang gintong kaliskis na isda. Hindi naman ganoon kalaki ang daungan ninyo. Pero may nagtatagong eksperto pala riyan. Huwag mo akong lokohin ah. Gipit na talaga ako ngayon. Maraming taon na tayong magkakilala. Kahit hindi tayo madalas magkatransaksyon. Alam mo naman ang reputasyon ko bilang Boss Zhang. Sige, naniniwala ako sa iyo. Papunta na ako riyan ngayon din. Siya Oli, ihanda mo ang sasakyan at kunin ang pera. Puntahan natin at kilalanin ang eksperto na iyan. Lin Shen. Darating na rito mamaya si Boss Liu mula sa lungsod. Humanda ka ng yumaman, bata. Boss, hindi naman kaya nagsisinungaling si Boss Zhang. Paano makakahuli ang sinuman ng ganoon karaming gintong kaliskis? Huwag kang mag-alala sa tagal ng pinagsamahan namin ni Zhang. Hindi niya ako lolokohin. Pero medyo interesado ako sa taong nakahuli ng mga isdang ito. Oh, narito na ang malaking boss. Halika rito at tingnan mo ang mga isda. Ito ang gintong kaliskis na isda na hinahanap mo, di ba? Tingnan mo, kakarating lang ng mga ito kaninang umaga. Sariwang-sariwa pa. Tingnan mo. Buhay na buhay at pumipiglas pa ang bawat isa. Ang mga isdang ito ay huli lahat ng kaibigan nating ito. Ibigay mo na lang sa kanya ang bayad sa isda. Ito ang bayad sa mga isda. Kabuuan ay 10,000, pakibilang na lang. Hindi na kailangang bilangin. Naniniwala ako sa iyo, Boss Liu. Kaibigan. Tingnan mo, napakahusay mo pala. Kaya sa susunod, ang mga isda sa tindahan ko. Sa iyo ko na lahat kukunin. Ang presyo ay ibabase sa pinakamataas na presyo sa merkado. Basta ang mga isda ko, ni Lin Shen, ay laging mayroon. Boss Lin. Sana ay maging maganda ang ating pakikipagtulungan. Ang bilis namang nakabayad ng utang nitong si Lin Shen. Paano siya biglang yumaman? Mahal, nagbabalak akong bumili ng sarili nating bangka. Para mangisda at kumita ng pera. Kakahirap lang nating kumita ng kaunting pera. Tapos bibili ka agad ng bangka. Paano kung bumili ka ng bangka pero wala ka namang mahuling isda? Masasayang lang ang pera natin. Mahal, huwag ka nang mag-alala. Sigurado akong makakahuli ako ng isda araw-araw. Ang maliit na lugar nating ito ay maubusan din ng isda sa lalong madaling panahon. Kailangan nating magkaroon ng sarili nating bangka. Para kumita ng mas maraming pera. Dahil mapilit ka. Bahala ka na nga. Hindi kaya gagamitin niya ulit ang pera sa pagsusugal. Hindi pa nga ako nakakabili ng bangka. Isang sugarol na may utang pa sa akin ang nagbabalak bumili ng bangka, ha? Laoksu, narito ang 10,000 piso para sa iyo. Tulungan mo ako sa isang maliit na bagay. Sabihin mo. Ano iyon? Sa mga susunod na araw, may lalaking nagangalang Lin Shen na gustong bumili ng bangka. Maghanap ka ng murang bangka. Ayusin mo ng mabuti at ibenta mo sa kanya.
Ahyu, kailan ka pa naging mabuting tao? May utang na loob ka ba sa Linshen na iyan? Siyempre. Ang bangkang iyon ay hindi dapat maging maayos. Mukha lang dapat itong matino. Sabi ko na nga ba, may masamang balak ka na naman, Ahyu. Naintindihan ko. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ang kaaway mo, Ahyu, ay kaaway ko na rin. Boss Liu, nasa industriya ng pangingisda ang pamilya ninyo. Nagbebenta ba kayo ng mga bangka? Gusto ko kasing bumili ng bangka kamakailan. Shen, sa tamang tao ka lumapit. Kahit malaki, maliit, mataas o mababa. Mayroon kami niyan dito. Kung ganoon, maaari mo ba akong samahan para tingnan ang mga bangka? Hahaha, kung ganoon, Boss Lin, sumama po kayo sa akin sa daungan. Ang mga bangkang ito ay ibinebenta ko. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Magkano ang bangkang ito? Ang julong na ito ang pinakamatibay na bangka sa aming tindahan. Kahit sumama ang panahon sa dagat, hindi mo kailangang matakot. Ang presyo ay 50,000 piso. Napakaraming bangka sa daungan. Kailangan ko pa rin gastusin ang pera sa tamang paraan. Ayon sa sinabi ni Ahyu, hindi ba ito ang batang nagangalang Linshen? Kaibigan, bibili ka ba ng bangka? Mayroon akong ilang bangka na nasa napakagandang kondisyon na ibinebenta. Napakatibay ng mga ito. O sige, maaari mo ba akong samahan para tingnan? Dito po. Kaibigan, tingnan mo kung matibay ang bangkang ito. Mukha nga itong matibay. Siyempre naman. Hindi maliit ang nagastos ko para ayusin ang lumang bangkang ito. Magkano ang bangkang ito? Kaibigan, tandaan mo. Sa buong daungang ito, sa akin lang ang may pinakamagandang alo. Ang bangkang nagustuhan mo ay nagkakahalaga lang ng 20,000 piso. Ang bangka ni Boss Liu sa tabi ay katulad din nito. Pero ang singil niya sa akin ay 50,000 piso. Samantalang ang isang ito ay 20,000 piso lang. Masyadong gahaman ang Boss Liu na iyon. CJ, kukunin ko na ang bangkang ito. Ibibigay ko sa iyo ang address. Ihatid mo na lang doon. Sige, kaibigan, napakadali mong kausap. Pirmahan mo na ang kontrata. Ahyu, nagawa ko na ang lahat ng iniutos mo sa akin. Hahaha, ang galing ng ginawa mo. Tandaan mo, walang ibang dapat makaalam nito kundi tayong dalawa lang. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman ang patakaran. Mahal, narito na ang bangka. Kapag naiisip ko na mas malaki ang kikitain natin sa hinaharap, at mabibigyan ko kayo ng anak natin ng magandang buhay. Sobrang saya talaga ng puso ko. Sige, mamaya kapag pumalaot ka, isama mo ako, ha? Tutulungan kitang maghagis ng lambat. Hindi pwede, napakadelikado sa dagat kapag gabi. Paano ko naman hahayaang malagay ka sa panganib? Manatili ka na lang sa bahay para alagaan si Nyanyan. Hindi, nag-aalala ako. Kaya nga gusto kitang samahan dahil alam kong delikado. Kung sakaling may mangyari, may magtutulungan sa atin. Sige na nga. Ihanda mo na ang mga gagamitin natin sa pagpalaot. Sabay tayong pupunta. Mahal, tingnan mo. Ito ang bangka natin. Halika, akyat tayo para makita mo. Sige, mag-iingat ka. Mahal, kumapit ka ng mabuti. Aalis na tayo. Sige, biyahe na. Mahal, tingnan mo, hindi ba't napakaganda ng dagat kapag gabi? Napakaganda nga. Pero sa kalmadong dagat na ito, may mga isda nga kaya talaga rito. Magtiwala ka sa akin. Dito ang may pinakamaraming isda. Siguradong marami tayong may uwing huli ngayong gabi. Dito na natin ihagis ang lambat. At pagkatapos, may malalaking isda bang mahuhuli? Maghintay ka lang. Siguradong may sorpresa para sa iyo. Umuulan na at napakalakas ng hangin. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Hindi ko na kayang tumayo ng maayos. Kakayanin kaya ito ng bangka natin? Natatakot ako. Mahal, kumapit ka ng maigi at tumayo ng maayos. Huwag kang matakot, nandito ako. Matibay ang bangkang ito. Siguradong kakayanin tayo nito. Mahal, mag-ingat ka. Mahal. 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 Huwag kang mamatay. Kasi simula pa lang nating mamuhay ng maayos. Mahal, gumising ka, pakiusap. Linshen. Parang may babaeng nagligtas sa akin sa dagat kanina. Pero hindi ko siya masyadong nakita. Huwag muna nating isipin yan ngayon. Tutulungan kitang tumayo. Uwi muna tayo. Pero lumubog ang bangka natin. Paano na tayo mangingisda niyan? Ayos lang yon. Huwag mo munang isipin ang mga bagay na yan. Ipaubaya mo na ang lahat sa akin. Hindi ba't napakatibay ng bangka natin? Dapat ay kinaya nito ang ganitong alon. Hindi ko rin alam. Magandang klase naman talaga ang bangka noong binili ko ito. Siguradong may sumabotahe rito. May taong nainggit dahil malaki ang kinikita ko sa pangingisda. Kaya ninais nilang ipahamak ako. Huwag kang mag-alala.
Hahanapin ko si Boss Tu bukas. Para malaman kung sino talaga ang gustong sumira sa atin. Laoksu, napakahusay ng ginawa mo. Kagabi, pumalaot si Lin Shen kasama ang asawa niya. Lumubog ang bangka nila hanggang sa ilalim ng dagat. Siguradong kinain na sila ng mga isda ngayon, hahaha. Siyempre naman. Kapatid, pinaghirapan ko talagang i-modify yan para sa'yo. Matagal ko nang gustong idispatsa ang sirang bangkang yan. Hindi ko akalaing hindi mapapansin ng taang yun. Hahaha. Kaya naman pala, ikaw talaga ang may pakana nito. Kasama ka rin pala rito, Ahyu. Lin Shen. Ikaw, buhay ka pa pala. Hindi ba sabi mo patay na siya? Para akong nakakita ng multo. Bakit, nagulat ka ba na buhay pa ako? Kagabi, hindi pa nagtatagal pagkalaot namin. Umulan sa dagat at biglang lumubog ang bangka. Muntik na kaming mamatay ng asawa ko. Talagang hindi mo matantiya ang alon at hangin sa dagat. Baka naman mali lang ang pagmaneho mo. Bakit mo sa amin isinisisi? May problema nga talaga sa bangkang ito. Master, pakitingnan niya po ito. Pasa ba sa standard ang mga materyales na ito? Hijo. Puro substandard ang mga ito. Hindi ito pwedeng gamitin. Magdudulot ito ng malaking kapahamakan. Boss Liu, ibinebenta mo pa ba ang bangka mo? Anong nangyari? Hindi ba't binili mo na iyon at pumalaot ka na? Inaantay ko pa naman ang mga sariwang huli mo ngayong araw. Huwag mo nang ipaalala. Bumili ako ng bangka kay Boss Tu dahil nagtipid ako. Pumalaot ako noong isang araw. Hindi pa ako nakakahuli ng isda, lumubog na ang bangka. Muntik na akong mamatay doon. Sabihin mo, anong nangyari? Kaninang umaga, pinuntahan ko si Boss Su. Sa may pinto, narinig ko si Ahuat. Isang sirang bangka pala ang ibinenta sa akin ni Boss Su. Gusto talaga nila akong patayin. May ebidensya na ako. Sobra silang mang-api, kapatid. Pumunta ka rito sa akin. Sasamahan kita roon. Kapag kasama natin siya, maayos natin ang problemang ito. Mabuti naman kung ganoon. Salamat, Boss Liu. Oh, Lin Shen. Humingi ka pala ng tulong.
Salamat sa pagod ninyo ngayong gabi. Siguradong mabibenta natin ang mga isdang ito sa magandang presyo bukas. Bibigyan ko kayo ng bonus pagkatapos. Lin Shen, napakahusay mo talaga. Hindi kami nagkamaling sumunod sa'yo. Basta't magtulungan lang tayo at magtrabaho ng mabuti. Pabalik na tayo ngayon. Boss, nagbebenta ka ba ng isda? Kakahango ko lang ng mga sariwang isda. Pwede mong sumama sa akin para tingnan. Madali lang pag-usapan ang presyo. Sige ba? Titingnan ko muna kasama mo. Titingnan ko muna kung bibilhin ko pagkakita sa mga isda. Nandito lahat ang mga sariwa. Boss, niloloko mo ba ako? Gusto mong ibenta sa akin ang mga bulok na isdang ito. Kahit sino na lang ang bumili niyan, huwag ako. Halika nga rito, anong nangyari sa mga isdang ito? Sino ang may hawak ng bodega ng bangka? Ako po, kuya. Anong nangyari sa'yo? Bakit naging ganito ang mga isda? Ipaliwanag mo ng maayos. Kuya Shen, gusto ko lang naman makatipid ka. Kaya hindi ko nilagyan ng maraming yelo. Akala ko kasi okay lang. Ang tanga mo naman. Ang daming isda nito. Kung hindi mo sinunod ang standard, masasayang lang ang lahat. Anong gagawin natin ngayon, kuya? Gusto ko lang naman talagang makatipid ka, hindi ko akalaing magkakaganito. Lagot na tayo nito. Hindi maibenta ang mga isda. Lugi pa pati na gasto sa paglaot. Mukhang nakabalik na ang fishing team ni Boss Lin. Gaano karaming isda ang nahuli nyo? Malaki siguro ang kinita nyo, no? Mas pinili mo pa ang pabaya kaysa sa amin. Buti nga sa inyo, yan ang napala nyo. Kuya, patawad po. Tanggalin mo na lang ako sa trabaho. Halik kayo rito, makinig kayo. Ang nangyaring ito ngayon, ituring na lang natin na mahalagang leksyon na binayaran natin. Magpakatatag kayo. Normal lang na hindi maging madali sa simula. Basta't nagkakaisa ang ating mga puso at isip. Naniniwala akong magiging maayos din ang lahat. Alam kong hindi mo sinasadya. Pero huwag mo nang ulitin ito. Handa akong bigyan ka pa ng isang pagkakataon. Mga kasama, humihingi ako ng tawad sa inyo. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang ganitong pagkakamali. Salamat, kuya. Nangangako ako. Hindi na ako magdedesisyon ng mag-isa. Umuwi muna kayo. Sige na, pagod na rin ang lahat. Umuwi na muna kayo. Shen, anong nangyari? Hindi ba naging maayos ang paglaot nyo kagabi? Para makatipid sa Yellow Six Xiaoqiang. Nabulok tuloy ang lahat ng nahuli naming isda. Dahil pinagkatiwalaan mo siya. Dapat ay maniwala ka sa kanya. Normal lang na magkamali sa unang paglaot. Turuan mo na lang siya ng dahan-dahan. Magiging maayos din ang lahat. Alam ko naman yan. Kaya hindi ko siya sinisi. At binigyan ko pa siya ng pagkakataon. Mahal, magluto ka na ng pagkain. Kakain lang ako tapos magpapahinga ng konti. Kailangan ko uling pumalaot mamayang gabi. Kailangan nating mabawi ang mga nalugi sa atin. Mabuti naman kung ganoon. Mga kasama, nakatanggap tayo ng leksyon mula sa pagkakamali natin kahapon. Kaya ngayon, magbantay kayong mabuti. Bawal nang magkamali ulit. Ang isang kabiguan ay hindi nangangahulugang talo na tayo. CJ. Kuya Shen. Sa pagkakataong ito, sinisiguro kong hindi ako nagkulang. Kumpleto ang mga yelo, walang kulang kahit isa. Nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo na ako bibigyan. Madilim na, mga kasama. Buksan niyo na ang mga ilaw sa bangka. Sige po. Ihulog ang lambat. Hilahin na ang lambat. Boss Lin, anong magandang huli natin ngayon? Dapat sa akin mo muna ibenta, ha? Napakaganda ng kalidad ng mga isdang ito. Bibilhin ko na ang lahat ng iyan. Huwag kayong mang-agaw, nagpa-reserve na ako kahapon pa. Dapat sa akin muna mapunta yan. Sabihin mo lang ang presyo. Kailangan kong makuha ang magandang huling ito. Bakit hindi ako magtayo ng sarili kong pamilihan ng isda? Para ako na mismo ang magbenta ng sarili kong huli. Sa ganoong paraan, mas malaki ang kikitain ko. Kaso nga lang, wala akong karanasan. Kanino kaya ako pwedeng magtanong? Tama, kay Kuya Zhang. Sige, ganoon na nga ang gagawin ko. Pupuntahan ko siya bukas para magtanong. Kuya Zhang, nandyan po ba kayo? Nandito, sino ba to? Si Lin Shen pala. Anong magandang hangin ang nagdala sa iyo rito? Kuya Zhang, may gusto sana akong itanong sa inyo. Gusto ko sanang magtayo ng pamilihan ng isda.
Ano sa tingin nyo? Hindi ba't may pinapatakbo ka ng fishing fleet? Bakit naisipan mo pang magtayo ng fish market ngayon? Maayos na po ang takbo ng fishing fleet ko ngayon. Iniisip ko kasi kung hahayaan lang nating iba ang magbenta ng mga isda natin. Bakit hindi na lang tayo mismo ang magbenta ng sarili nating huli? Sa ganitong paraan, walang midleman. Hindi ba't mas malaki ang kikitain natin? Mautak ka talaga, bata ka. Sa bagay, magandang ideya nga yan. May naiisip ka na bang magandang plano? Kuya Zhang, gusto ko sanang magkasosyo tayo rito. Noong naghihirap pa ako, malaki ang naitulong niyo sa akin. Ngayong may magandang pagkakataon ako. Kayo agad ang una kong naisip. Sige, kapatid. Naniniwala akong kaya mo iyan. Sige, kasama mo ako riyan. Kuya Zhang, tingnan nyo. Ito ang ating bangkang pangingisda. Kapatid na Lin. Sa isang bangka lang na ito. Baka hindi sapat yan. Kuya Zhang. Ganyan din ang tingin ko. Kaya plano ko pang bumili ng ilan pa. Kuya Zhang, ito ang aking kapatid. Maaari ko siyang i-assign para mamahala sa mga bangka. Para makatutok ako sa pagpapatakbo ng fish market kasama kayo. Dahil malaki ang tiwala sa iyo ni Lin Shen. Kampante na rin ako. Galingan mo, ha? Sama-sama nating palagin at palakasin ito. Ayos na ito. Bumalik ka na lang pagkalipas ng 1 linggo para kunin ito. Magiging handa na ang business license at iba pang mga dokumento. Salamat po, pasensya na sa abala. Tanggapin niyo po itong munting regalo para sa inyo. Kuya Liu, si Lin Shen ba yung lalaki kanina? Anong ginagawa niya rito? Gusto niyang magtayo ng fish market. Nandito siya para asikasuhin ang mga dokumento. Bakit, kilala mo ba siya? Hindi po, nabalitaan ko lang siya. Sige po, mauuna na ako. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Matapos mo akong pahirapan ng ganito. Ngayon naman ay namamayagpag ka na. Hindi papayag si Kuya Humorito. Kuya Biao. Nakasalubong ko si Lin Shen ngayon. Hulaan mo kung anong ginagawa niya. Ano naman? Anong ginawa niya? Magtatayo raw ng sariling fish market si Lin Shen. Alis kayong lahat dito. Gusto ni Lin Shen na magtayo ng fish market. Isang tulad niyang may masamang bisyo, gustong makipag-agawan ng negosyo sa akin. Sino ba siya sa akala niya? At may lakas pa ng loob na agawan kayo ng negosyo. Pero narinig kong nagtayo siya ng fishing fleet. At talagang limpak-limpak ang kinikita niya. Anyway, ano naman ngayon? Gusto mong makita? Sisiguraduhin kung hindi man lang siya makakapagsimula. Hindi siya magtatagal. Kuya, sabihin niyo lang kung kailangan niyo ng tulong ko. Nasa panig niyo ako palagi. Basta't mapapabagsak natin siya. Gagawin ko ang lahat. Xiao Qiang. Kumusta naman ang fishing fleet natin itong mga nakaraang araw? Maayos naman po. Nagsisikap po ng mabuti ang lahat. Dahil sa pagsunod sa kuya ko. Pakiramdam namin ay may magandang kinabukasan na kami. Ipagpatuloy niyo lang ang mabuting gawa. Kapag nakabili na tayo ng mas maraming bangka, ipapamahala ko sa iyo ang lahat ng yan. Tingnan mo kung gaano kabait sa iyo ang Kuya Lin mo. Magtrabaho ka ng mabuti. Huwag mo siyang bibiguin. Huwag kang mag-alala, kuya. Magsisikap ako. Titingnan ko lang kung hanggang kailan kayo magiging masaya. Tingnan na lang natin. Kuya, epektibo ba talaga ito? Kung hindi yan gagana, bakit ko pa ibibigay sa iyo? Huwag ka nang makupad, kilos na. Masyado kang mayabang ah. Sisirain ko ang lahat sa iyo. Tiyak na mawawalan ka ng lahat. Paano, ayos na ba? Kapag ako ang gumawa, makakasiguro ka. Panoorin mo na lang. Kuya Zhang, halika rito bilis, tingnan mo ito. Ano ang nangyari sa mga isda natin? Siguradong hindi ito dahil sa kawalan ng oxygen o problema sa kalidad ng tubig. May nanadyan na lumason sa kanila. Sino ba talaga ang may gawa nito? Hindi pa nga tayo nagbubukas. Sino ba ang nasagasaan natin? Kahit sino pa siya. Isumbong natin ito sa mga pulis. Xiao Qiang, bantayan mo ito. Huwag hahayaang may humawak sa mga patay na isda. Huwag galawin ang kahit ano rito. Sasama ako kay Boss Zhang para magulat sa pulisya. Tingnan mo, dito mismo. Siguradong may nagsabotahe rito.
Dadalhin ko ito para ipasuri. Lalabas din agad ang resulta. Kuya Shen, magbubukas na tayo sa lalong madaling panahon. Tapos nangyari pa ang ganito. Hindi natin alam kung ano na ang sasabihin ng mga tao sa labas tungkol sa atin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong bibigyan tayo ng hustisya. Maghintay muna tayo. Kuya, inyo ba ang lighter na iyan? Hindi sa akin yan. Lin Shen, sa iyo ba ito? Hindi sa akin ito. Pero parang pamilyar sa akin. Naalala ko na. Lighter ito ni Ahyu. Nakita ko siyang gamit yan noong nakaraan. Siguradong siya nga. Nagtanim siya ng galit dahil sa nangyari noong nakaraan. Talagang hindi na siya nagbago. Kung siya nga talaga, hindi ko na ito palalampasin ngayon. Hintayin muna natin ang resulta ng pagsusuri. Ibibigay ko rin ang lighter na ito sa mga pulis. Magandang araw po, opisyal. Lumalabas na ba ang resulta? Nilason nga ba? Ayon sa resulta, nalason nga ang mga isda. At ang mga fingerprints sa lighter ay kay Ahyu. Siya nga talaga. Ngayong may matibay na tayong ebidensya. Kung gusto mong magsampa ng kaso, maaari na natin siyang arestuhin ngayon. Itutuloy ko ito hanggang sa huli. Pinagbigyan ko na siya noong nakaraan. Pero talagang hindi na siya natuto. Sige, bumalik ka muna. Babalitaan ka na lang namin kung may kailangan pa. Kuya, presko ba? Lakasan mo pa ng kaunti. Ikaw si Ahyu, tama. Sumama ka sa amin. Mamang pulis, wala naman akong ginagawang masama. Bakit niyo ako arestuhin? Huwag ka ng maraming daldal. Aarestuhin ka ba namin kung walang ebidensya? Magsalita ka na. Ano ang ginawa mo? Wala akong ginagawang masama. Magsalita ka na, nandito ang lahat ng ebidensya. Mas mapapagaan ang parusa mo kung aamin ka. Ako ang gumawa niyon. Nagawa ko lang yon dahil sa sobrang galit ko. Mag-isa mo lang ba itong ginawa? May kasama ka ba? Mababawasan ang parusa mo kung ituturo mo sila. Kasama ko si Biaoje. Siya ang nagbigay ng ideya sa akin. Naaresto ba sina Ahyu at Biaoje? Mukhang hindi naman sila makukulong ng matagal. Paano kung magbigay pa ako ng isa pang ebidensya? Noong nakaraan, si Ahyu ang nagplano nito. Binenta niya sa akin ang isang sirang bangka. Muntik na kaming malunod. Ito ang ebidensya. Sapat na yan para makulong sila ng matagal. Ano na? Ano ang sabi ng mga otoridad? Hintayin na lang ang hatol sa kanila. Hindi sila makakalabas agad. Mabuti naman. Sa wakas, pwede na tayong magbukas ng negosyo ng may kapayapaan. Ngayong araw ang pagbubukas ng ating pamilihan ng isda. May 20% diskwento sa lahat. CJ. Sa wakas, nagbukas din. Pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan. Hindi talaga naging madali. Masyado akong napagod nitong mga nakaraang araw. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi ng bahay. Kapag natapos na natin ang mga kontratang ito, magpahinga ka muna ng 2 araw. Umuwi ka muna. Hay, mukhang ganoon na nga lang. Kuya, kapag maayos na ang takbo ng plota at pamilihan, hindi mo na kailangang bantayan ang lahat. Tiyak na nag-aalala na si ate sa bahay. Mahal. Nandito na ako. Akala ko nakalimutan mo nang may bahay ka pa. Alam mo pa pala ang daan pa uwi. Mahal. Ano ba ang sinasabi mo? Bahay ko rin naman ito. Kung hindi ako uwi rito, saan pa ako pupunta? Sino ba talaga ang kasama mo at naging busy ka ng ganyan katagal? Kasama ko si Kuya Zhang. Abalasik si Yaoqiang sa palaisdaan at plota sa araw. Gabi na kami natapos mag-ayos ng mga libro. Kaya doon na lang ako natulog sa opisina. Ganoon ba talaga ka busy? Kahit ang umuwi ng bahay hindi mo magawa. Magsabi ka nga sa akin ang totoo. Nagsugal ka na naman ba? Bakit mo naman naiisip yan? Araw-araw akong nasa daungan o sa pamilihan ng isda. Mula umaga hanggang gabi akong nagtatrabaho. Para naman sa pamilya natin ito. Pero iniisip mo pa rin na nagsusugal ako. Kung ganoon, nasaan ang perang kinita mo? Ipakita mo sa akin ang bank book. Kung hindi, hindi ako maniniwala sa iyo. Oh, eto, tingnan mo.
Linshen, talaga naman. Sinasabi mo pang hindi ka nagsugal. Nasaan ang pera? Saan napunta ang lahat ng pera? Mahal, huwag ka munang magalit. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pinalawak kasi natin ang pamilihan at ang plota kamakailan. Kaya na-invest doon ang lahat ng pera. Nakalimutan ko lang sabihin sa iyo agad. Ayokong makinig, niloloko mo na naman ako. Papa, Mama. Ano po ang pinag-aawayan ninyo? Huwag na po kayong mag-away, please. Mahal, gabi na, saan ka pupunta? Isasama ko si Nyanyan pa uwi sa mga magulang ko. Bahala ka na sa buhay mo. Bakit ka bumalik? Hindi ba dapat nagpapahinga ka sa bahay ninyo ng 2 araw? Huwag mo nang ipaalala. Nag-away kami kagabi pagka-uwi ko. Umuwi si Suwan sa mga magulang niya kasama si Nyanyan. Anong nangyari? Ngayon ka na nga lang nakauwi para magpahinga. Bakit nag-away pa kayo? Dahil nga matagal akong hindi nakauwi. Hinala ni Suwan, nagsugal na naman ako. Baka nagka-misunderstanding lang si ate. Puntahan mo siya at ipaliwanag mo ng maayos. Ayoko nga. Hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Kahit magpaliwanag pa ako, walang silbi. Nang makita niyang wala akong natirang pera, lalo niyang inisip na isinugal ko. Makinig ka sa akin. Ipaliwanag mo sa kanya. Normal lang mag-away ang mag-asawa, magkakaayos din kayo. Walang hindi mapag-uusapan. Sige na, pumunta ka na. Huwag kang pumuntang walang dala, bilhan mo siya ng gusto niya. Dapat tapat ka sa paghingi ng tawad. Pakiabot nga po nung isa, titingnan ko lang. Para po ba sa girlfriend o sa asawa niyo? Para sa asawa ko, hihingi lang ng tawad. Sir, tingnan niyo po ito. Bagay po ito sa kanya. Sige, ito na lang ang kukunin ko. Pabalot na lang po. Tatay, nanay, Suwan. Niyan, nandito na si Papa. Pasok ka. Mahal. Kasalanan ko. Naging masyado akong abala sa negosyo. Kaya hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Hindi ko rin nasabi sa iyo ng maaga kung saan napunta ang pera. Sana mapatawad mo na ako. Linshen. Nabalitaan kong nagsusugal ka na naman daw. Huwag naman sanang ganyan. Kasi simula pa lang nating mamuhay ng tahimik. Huwag ka nang bumalik sa maling landas. Tatay, misunderstanding lang po. Ginamit ko po ang pera para palakihin ang tindahan sa merkado at ang mga bangka. Dahil nga po naging abala ako. Kaya hindi ako nakauwi. Kaya nagkamali ng akala si Suwan. Tatay, nangako po akong hindi na ako magsusugal at hindi ko na iyon gagawin. Suwan, sa tingin ko naman ay nagsasabi ng totoo si Linshen. Bakit hindi kayo mag-usap ng maayos? Mahal, sumama ka muna sa akin. Tingnan mo, mahal. Maganda ba ang kwintas? Saan ka kumuha ng pera para pambili niyan? Mahal, hindi talaga ako nagsugal. Magtiwala ka sa akin. Kung gusto mo, sasamahan kita sa merkado para makita mo. Para malaman mo ang totoo. Talaga, hindi mo ako niloloko. Sige, naniniwala na ako sa iyo. Mamaya, samahan mo ako sa merkado para makita ko. Mahal, kung may oras ka ngayon, sumama ka sa akin sa merkado para makita mo. Ngayong araw ba? Hindi ba ako makakaabala sa trabaho niyo? Paano naman magiging abala yun? Walang mas mahalaga sa akin kundi ang asawa ko. Nambola ka pa, hindi pa nga ako tuluyang naniniwala sa iyo. Gusto ko munang makita para mapanatag ang loob ko. Ito mahal. Tingnan mo. Lahat ng gastos ay nakasulat sa listahan. Ang mga naunang pera ay napunta sa pagbili ng bagong bangka at pagpapatayo ng cold storage. Hindi talaga ako nagsugal. Kasalanan ko ang lahat. Kung ano-ano ang iniisip ko. Masyado ka nang pagod sa trabaho. Tapos hindi pa kita pinagkatiwalaan. Patawad. Ayos lang yun. Kasalanan ko rin naman. Hindi ko man lang ipinaalam sa iyo. Kaya umabot sa ganito. Hindi na ito maulit sa susunod. Hahaha, nagkaayos din sa wakas. Huwag kang mag-alala, Suwan. Ako nang bahalang magbantay kay Linshen. Hindi ko hahayaang gumawa siya ng anumang kalokohan. Salamat, Kuya Zhang. Hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano sa susunod. Papa, gusto ko pong makakita ng malaking isda at alimango. Halika, isasama kayo ni Papa kasama si Mama para makakita ng malalaking isda. At manghuli rin ng mga alimango para paglaruan. Sa ngayon, ang palengke natin ng isda ay maliit pa at kulang sa mga pasilidad. Hindi natin mapanatili ang mga malalaking kliyente.
Kung mananatili lang tayong ganito kaliit, hindi iyan ang huli kong layunin. Ano ba ang nasa isip mo? Tingnan ninyo ito. Una, kailangan nating palawakin ang lugar ng kalakalan. Pangalawa, dapat nating kumpletuhin ang mga pasilidad dito. Kumpletong pasilidad para sa lugar ng kalakalan. Pangatlo, magtayo ng planta para sa pagpoproseso ng mga pagkaing dagat. Pang-apat, gawing formal at maayos ang pamamahala. At gumawa ng sarili nating sikat na tatak. Ano sa tingin ninyo? Ang laki talaga ng ambisyon mo, bata ka. Pero kahit ako, nasasabik din sa mga naririnig ko. Bilang kuya mo, kahit hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Kung ano ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Naniniwala akong tama ang mga desisyon mo. Pero, kung gusto nating mapaganda ang takbo ng negosyo, kailangan pa rin natin ng malaking puhunan. May kaunti akong naipon dito. Kukunin ko bukas at ibibigay ko sa iyo. Kahit hindi ganoon kalaki ang maibibigay ko. Ibibigay ko pa rin ang lahat ng mayroon ako. Ang pera ko naman ay nasa kay Suwan. Uuwi ako para sabihin sa kanya ang sitwasyon, sa tingin ko ay papayag naman siya. Bakit napauwi ka yata ng maaga ngayon? Maupo ka muna, mahal. May gusto sana akong pag-usapan natin. Gusto naming palawakin ang palengke ng isda. Gusto naming palakihin at pagtibayin ang negosyo. Pero kailangan natin ng puhunan. Tingnan mo. Nandito ang lahat ng naipon natin. Kunin mo na ang lahat ng ito. Ganoon ka ba katiwala sa akin? Hindi ka ba natatakot na baka ubusin ko lang ulit ito sa bisyo? Mula ngayon, maging sa bahay man o sa palengke. Lagi akong nasa tabi mo. Sama-sama nating palalakihin at pagtitibayin ito. Kuya Zhang. Dati, maliit na negosyo lang tayo. Nagtitingi-tingi lang tayo ng paninda. Pero simula ngayon, hindi na tayo ganoon. Gusto kong maging nangunguna tayo sa industriyang ito. Tayo ang dapat mamuno. Lin Shen. Sa tingin mo ba dapat tayong mag-isip ng isang magandang pangalan? Kung magpapangalan tayo, dapat yung tunog makapangyarihan. Tawagin natin itong Hongsheng Group. Malawak at maunlad. Ang ganda pakinggan, napakalakas ng dating. CJ. Hongsheng Group na nga, hahaha. Xiao Qiang, nakapili na kami ng pangalan ni Kuya Zhang. Hongsheng Group ang itatawag natin. Ipagawa mo na ang karatulan ng pangalan natin. At isabit mo sa may pintuan natin. Ang lakas nga pong pakinggan ng pangalang iyan. Asikasuhin ko na po agad. Noong una, nagsimula lang ako sa isang maliit na bangkaat. Maliit na palengke ng isda para makarating sa puntong ito. Hindi ito mangyayari kung wala ang tulong ng mga kanayon ko. Ngayong lumaki na ang ating kumpanya. Kailangan nating palawakin ang ating plota ng mga bangkang pangingisda. Kaya mas marami pa tayong kakailanganing mga manggagawa. Kung gusto ninyo, maaari kayong opisyal na sumali sa aming plota. May regular na sahod. At may bonus pa sa katapusan ng taon. Ah, Lin Shen. Dati, hindi talaga matahimik ang buhay natin dito sa nayon. Araw-araw tayong nangangamba. Ngayong kasama ka na namin. Talagang giginhawa na ang buhay natin. Huwag kayong mag-alala, tiyo. Mas gaganda pa ang buhay natin sa hinaharap. Masyado tayong naging makitid ang utak noon. Kaya na-offend natin si Lin Shen. Tingnan mo siya ngayon, mayaman na. Pero hindi pa rin niya kinalimutan ang buong nayon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin sa kanya noon. Sa tingin mo ba ay may galit pa rin siya sa atin? Anong klaseng mga kuya ba tayo? Mga kuya. Ang mga nangyari noon. Ayaw ko nang isipin pa. Mula ngayon, kung magtatrabaho kayo ng maayos at tapat, maaari kayong pumasok sa kumpanya. Para sabay-sabay tayong kumita ng pera kasama ang lahat. Bunso, naging hangal kami noon. Patawarin mo kami. Mula ngayon, magsisipag na kami ng kuya mo sa pagtatrabaho. Hindi ka namin ipapahiya. Huwag kang mag-alala, bunso. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Nakahanap talaga kayo ng mabuting manugang. Unti-unti nang gumaganda ang buhay ninyo. Nakakainggit naman talaga. Sinabi mo pa. Dati ko pa nararamdaman na may mararating si Lin Shen. Hahaha. Mahal, sa tingin mo ba tama ang ginawa ko? Ang patawarin sina kuya. Kahit ano namang mangyari, pamilya pa rin tayo. Magkadugo pa rin kayo kahit anong mangyari. Sa tingin ko, tama ang ginawa mo. Kapag maayos ang pamilya natin, mas makakapag-focus ka sa pag-unlad ng walang inaalala. Salamat, mahal. Napakaswerte ko na nasa tabi kita. Mahuhusay talaga mangisda ang mga taga-nayon. Dumoble ng ilang beses ang huli natin.
Ang pagsama sa mga taga-nayon noong una ay tamang desisyon talaga. Ang desisyon ko ring sumama sa iyo noon ay tama rin pala. Kapitan, yung daang lupa sa nayon natin noon. Hindi madaanan kapag umuulan. Puno ng putik at baha kung saan-saan. Plano kong magpagawa ng sementadong daan para sa nayon natin. Talaga ba, napakagandang balita niyan. Hindi mo lang alam. Matagal nang sumasakit ang ulo namin sa daang iyan. Pero dahil walang pondo ang nayon, wala kaming magawa. Plano ko ring ipaayos ang plaza ng nayon. At maglagay ng mga kagamitan sa ehersisyo. Kailangan din kumpunihin ang paaralan ng mga bata. Dahil ang mga bata ang kinabukasan ng ating nayon. Lin Shen, ilang henerasyon na naming pinapangarap ito. Ang magkaroon ng ganitong kaginhawahan. At ngayon, tinupad mo na ang pangarap na iyon. Sa ngalan ng buong nayon, nagpapasalamat ako sa iyo. Lin Shen, nang makita kong umayos na ang pamumuhay ng lahat, at ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, masaya na rin ako para sa kanila. Mahal, may bahagi ka rin sa tagumpay na ito. Salamat sa lahat ng pagod mo nitong mga nakaraang araw. Nakabalik na si Lin Shen. Lalo pang gumaganda si Suwan. Suwan, Lin Shen. Tara na, umuwi na tayo. Nakahanda na ang pagkain sa bahay. Kayo na lang ang hinihintay. Tawagin niyo ang Boss Lin ninyo. Boss Lin. Malaki na ang kinikita mo ngayon Kung gusto ninyong magnegosyo sa pantalan na ito sa hinaharap, kailangan ninyong magbayad ng protection fee sa aming magkakapatid. Kung hindi, araw-araw kaming manggugulo rito. Boss Lin, mukhang umaasenso ka na ngayon Balita ko, dati ka ring sugarol. Kung kumakain ka ng karne, magtira ka naman ng sabaw para sa amin. Kung hindi, araw-araw kaming pupunta rito. Hindi namin patatahimikin ang palengke mo ng isda. Si Lin Shen mismo ang naglabas ng pera para ipagpatayo tayo ng daan at pabrika. Para magkaroon tayo ng permanenteng kita. Kayo namang mga tambay na walang ginagawa araw-araw. Hindi na nga kayo nagpapasalamat. Nakuha niyo pang manghingi ng protection fee. Bilis, bilis, lumabas kayong lahat. Maraming mga tambay at basagulero sa labas. Gusto nilang bigyan ng problema si Boss Lin. Magdala kayo ng anumang pamalo at sumunod kayo sa akin para tumulong. Tinulungan tayo ng husto ni Lin Shen. Napakabuting tao niya. Hindi natin hahayaang maapi lang siya. Kaya bilisan nating lahat, tumulong tayo. Gusto niyo pang manghingi ng protection fee. Hindi mangyayari yan dito sa amin. Maghanap na lang kayo ng matinong trabaho. O kaya ay umalis na kayo rito agad. Hindi kayo welcome dito. Layas. Lalapit pa kayo, alis na. Salamat sa inyong lahat. Dahil sa pagkakaisa natin. Naniniwala akong mas unlad pa ang ating kumpanya. Sige na, maaari na kayong bumalik sa inyong mga ginagawa. Malaki ang napagtanto ko sa nangyari kahapon. Hindi lang negosyo ang dapat nating isipin. Paano kung mangyari ulit ang nangyari kahapon? Nagtulungan nga tayo kahapon para labanan sila. Pero hindi naman pwedeng palaging ganoon na lang. Masyado tayong dehado kung ganoon. Kaya plano kong magtayo ng isang security team. Ano sa tingin ninyo? Kuya, magandang ideya yan. Pero dapat mga pinagkakatiwala ang tao natin ang kunin natin. Sila ang magpapanatili ng kaayusan sa araw. At magpapatrolya naman sa gabi. Sa ganitong paraan, masisiguro nating ligtas ang lahat. CJ, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang bagay na ito. Asahan mong gagawin ko ang aking makakaya. Mula nang magkaroon ng patrol team, wala nang nangahas na manggulo rito. Tama talaga ang naging desisyon natin noon. Wala na tayong dapat alalahanin pa ngayon. Umuwi ka muna at samahan mo si Suwan. Ako na ang bahala rito sa kumpanya. Umuwi ka muna at magpahinga ng isang araw. Medyo napagod nga ako nitong mga nakaraang araw. Ipinapaubaya ko muna sa iyo ang lahat dito. Kumain ka pa ng marami, mahal. Ang payat mo na ngayon, oh. Papa, kumain ka pa po ng marami. Salamat, anak. Yan, alas 10 na. Oras na para matulog, di ba? Good night po, Papa. Lin Shen. Salamat dahil hinayaan mo akong sumanib sa iyong katawan noon. Ngayong ganap na akong nakabawi ng lakas. At nakita ko na rin ang iyong unti-unting pagtatagumpay. Oras na para ako ay umalis. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nabigyan ako ng pagkakataong magsimula muli. Mayroon pa ba akong magagawa para sa iyo bago ka umalis? Saan kita dadalhin ngayon? Dalhin mo ako sa dalampasigan. Lin Shen. Panatilihin mo sanang mabuti ang iyong puso sa hinaharap.
Tulungan mo ang mga kanayon mo na umunlad ang kanilang pamumuhay. Ipagdarasal ko kayo mula sa karagatan. Kung itatadhana, muli tayong magkikita. Lolo, ano pong nangyari pagkatapos? Nagpakita po ba ulit ang sirena? Kung nais ninyong malaman ang susunod na kabanata, abangan sa susunod na bahagi ng kwento.